Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Masayang araw. Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Shine through the darkness. You are my light. My death you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing.
Yeah, overflowing. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang iRadio araw po ng Tuesday at Wednesday naman dyan sa inyo. Ayan. Today, makakasama po natin ika-5. Number 4. Number 4 na guwaping. Dito sa iRadio. Talaga naman, dumadami yung mga tabarkads na mga kapugian dito. August 25, 2026, guys. Ilang tulog na lang tapos na ang August. Tapos na ang masakit na ulo ng August. Sobrang init po dito, guys. Kaya kami po ay talagang mahirap matulog. Puyat po. Puyat sa gabi dahil Nangangati ang mga kamay ko. nangangati raw yung kamay ni Ma'am si dahil magkakapera daw siya. Ewan. Sa init. Tawag yan, buni. Ay, walang buni yan. Makinis pa sa makinis. Buni. Makinis siya. Bungang araw kung ayaw mo. Buni. Oo, ganun yun. Ayan o. Yo. Kambo, pasok! Yo! Ayun oh! Isang mapagpalang gabi sa inyo dyan. Ang Super C. Magandang lalaki. Si Kuya naman. Hey! Maganda naman siyempre si Ma'am C. At siyempre tayong lahat. Yan. Tayo po'y nilikha ng Diyos na maganda at siyako. Kaya Yung- mga kapatid, stay tuned kayo dyan. Hanggang sa dulo. Oh, yun. Abangan ninyo ang number 4. Si Kaambo. Anong balita dyan? Maulan pa rin ba? Pabugso-bugso lang, Kuya Ramon. Pero ngayon medyo dumudungaw na naman si Araw. Mamaya, mangiinis na naman yan. Talaga naman, ano? Yung, nako. yan ba yung obet ba yan? Obet pa rin, oo. Oo, obet pa rin. Tapos meron pang dalawa, Kuya Ramon. Meron pang dalawa yan kasi 3 nga daw yan. Ang hilig ng mga bagyo na daan-daan ng Oo, Pilipinas. Gusto nila siguro sa Pilipinas. Ano yung mga bagyo? Oo. Iba yung Pilipinas eh. Only in the Philippines. Only in the Philippines, yes. Ayan, Oo. kaya tiis-tiis lang tayo sa Yes. baha tsaka ulan. Yeah. Ayan, yan. Oo. Malapit nang malaman ko sino yung may kagagawa ng Ayan. Pero Kuya Ramon, ano daw ba ang kabaligtaran mo ng habagat? Kasi yan yung habagat dito sa Pilipinas. Kabaligtaran ng habagat. Alam niyo kung ano? Ano? Baligtarin niyo yun, tagbaha. Ganun ba yun? Kaya kahapon, sabi ni Pastor Toots, nagpunta sila, di ba sabi mo, basta may land, di ba? Iceland, gano, Greenland. Sa Pilipinas po, Kuya Ramon, Ma'am C, wetland. Wetland. Ayan, tinas ko na yung buko. Bahalan. Bahalan. Yo? Okay, Ma'am C, pasok. Alright. Ayan na, ikaw na. Ma'am C, ayun o. Tinas ko na, hindi na kaya. Ganda ng buhok niya. Ang kulay ni Ma'am C ng buhok niya. Talagang bumabata lalo si Ma'am C. Si Kuya Ramon pala ang nagkulay. Ako tumira niya. Wow! Oo. Ayos pala, Kuya Ramon Okay, Talag- maganda. Amen. Maganda po tayo. Kahit na, Yun. tinaas ko na yung buko. Yan, hindi na Ayos lang, kaya. Ma'am C. Maganda. Okay, Yeah. good morning po sa inyong lahat. Welcome sa iRadio. Thank you kay Sister Lala na distribute Yun. na yung mga galing sa Q&A. Yung mga naging Yun, oh. milyonarya kahapon. Courtesy of ba to? Cross culture. Yeah. Ang daming milyonarya kahapon. Sino ba yung magpinsan ba? Magkapatid ba yun? Maghipag yun. Maghipag ba? Maghipag, Oo, biglang yaman. Nakabili nga ng nasasakyan. Oo. Bumili Alam ng... mo, nakabili ng Fortuner yan eh. Si Gracia. Makin mo. Doon lang nakaipon ng pambili ng bahay. Tapos si Atty. Mamita, pupunta muna daw ng Hangkang. Wala silang kuryente ngayon. Bakit? Wala nga po. Kaya itra-try niya yung data niya. Sabi ko, wag mong ubusin. Yes. Okay lang yun. Naubusan ng baterya. Hindi, wala silang Yan. kasi kung ubusin niya yung data niya, paano ba yun? May bayad ba siya doon? Hindi. Wala po. Maglo-load lang siya. Hindi po. Bibili ulit siya. Maglo-load ulit. Another 150. Ay, gano'n. Opo. Hindi, nanalo Ngayon naman may- sa kahapon eh. Oo, nanalo nga. Kaya pupunta ng Hangkang eh. Si Kuya Tristan tsaka si Ate Maridette, nakabili yan ng electric bike. Sana all.
Sana all. Oh. Antayin niyo si Kaambo. Magpapatayo ko ng iRadio Cafe. Yun. Imagine mo, no? Tapos ikaw nagagawa ng mga produkto mo ron, yung mga cake. Yes, Kailangan mo si Mami Irene doon. Ay, si Mami Irene dyan. Magawa ng Pagdating mga sa mga pastries cakes. doon. Tangkilikin natin yung Yes, online. Online ni Mami Irene, yung Mami Las. Mami Las. Ah? Ayan. Oo. Kaya niya Pastries, mag-order yung- tayo doon at Ano yung mga ginagawa niya? i-try natin. Chicken pie, Kuya Ramon. Chicken Mga pie. pie-pie, Paano mga kaya finger food. nagdi-deliver sila? Opo, may umorder, Ma'am C. Ganon? May nagdi-deliver, oo. Oo, may dami. nagdi-deliver yung mga Lala Move, ganon. Yes, oo, gano'n. Tapos sinatawag lang sa kanila, gano'n. Tapos okay, i-deliver okay. nila. Oh, Okay. Sige. Marami siyang katulong. Marami siya yung mga Huwag niya naman mga bibiglain yung katawan niya. Iyon, ang paalala ko sa kanya. Ah. Yung bibiglaan. At saka dapat lagi siya umiinom ng tubig. Tubig. Yes. Mhm. Oo. Yung gamot niya, huwag niyang kalilimutan. Dalawang malaki. Calling, Mami Irene. Tubig. Mm. Kaya, shout out Mami Mama Irene. Nandyan na siya, Hello. Mami Irene. Tubig Mama lang. Chup Chup. Yeah. Take care of yourself. Tsaka yung mga maalat, yan Huwag mong bibiglain bawal na mo bawal yung yan. sarili yan. mo. Pagpupuyat, yan. Number 1 kalaban ng kidney yan. Iyon. Yung pagpupuyat. Kaya yung mga nagpupuyat dyan, lalo yung mga 24 hours hotline dyan. Ayan, bahala kayo sa buhay nyo, ha? Kidney naman ninyo ang titirahin niya. Kaya, nako, maghunos dili kayo. Please, dili. Ayan. Maiksi lang ang buhay. Amen. Ay, bumati na ta. Good morning, guys. Amsi. Okay. Yung. Welcome to the world. Yep. Tuesday, Wednesday naman dyan sa inyo, August 25. Today, makakasama natin ang Sabi ni Mami ika-apat. Irene, opo. Apat na guwaping dito sa iRadio. Namumula yung mga kamay ko. Yung. Ayan. At congratulations sa mga winners kahapon. Yung. Na instant millionaire. Instant Millionaire. Magpapansit kanto naman kayo dyan. Yes. Amen. Bira, oo. Linggo-linggo na lang kayo na lang ang parating na nananalo. Ano ba yan? Pagbigyan naman ninyo yung iba. Hindi nakakaano eh. Nag-aaral Hindi yan talaga sana sila. kahit na malakas ang iyong tawag doon? Internet. Internet, kung hindi mo naman alam yung answer, yun lang. Wala din. Kaya nga ako, tsamba lang ako ng tsamba. Nanggugulo lang ako kahapon. Mali ka ng mali. Money ako ng money. No money pala nangyari. No money Masi, pala. babati na. Okay, Yo. maganda po tayo ulit. Wala, ganyan lang ang hair ko. Yes, ang sweet. Magandang Batang-bata. umaga po. Masakit Amen. ang aking likod. Dahil mainit, tapos pagdating sa opisina, ang lakas ng Aha. aircon. Kaya yung Yo. likod ko parang, ako yung naka-brace ko ngayon. Ayan. Para Yung. medyo ano lang. Hello, Rachel Joy Bonete. Nauna Bonete! na dito. Okay. Elaine Gonzalez. Kalilang mo! Grace Kabigking. Ayun o! Grasa! Andiyan si Nanay Rosario Lisi. Nanay Lizing! Jay Uy, Tristan Lizing! Alejandro. Kuya Tristan! Salamat to you! Yeah. Ding Pasqua from Dubai. Ayun o! Ate Bean from Dubai! Si Bernard Manalo Gabriel. Brother! Mel Cruz. Ate Nanalo Melski! din ba si Mel Cruz kagabi? Parang hindi po yata, hindi ko nakita. Wala yata siya kagabi. Yeah. Okay. Amy Vito. Ayun o! Ami dito sa puso ko! Okay. May Manrique. Ayun o! Si Iska! Si Iska nanonood! Okay. Mami Irene. Okay. Moven Garnet. Moving Friday! Yun. Sabi ni Elaine, malaki din po effect, Ma'am Chi, ng naka-iPhone. Mabilis po kaysa sa Android. Agree. Nasira na po phone, kaya mabagal na din. Yabang mo naman. Mobile pa po ang internet. Naka-iPhone ka lang naman. Ka-iPhone Hindi, wala naman. na nga siyang iPhone eh. Sana oil. Oo. Kaya, gano'n.
Lagyan mo ng ano, clarity. Lagyan ko ng ano to. Opo. Clarity. Alcohol. Alcohol po. Okay, sabi ni Nanay Rosario, kumusta Yun. po kayong tatlo dyan, mga kapatid? Okay naman po kami, Mami Yes. Nanay Rosario Lising. Yan. Kumusta na po kayo? Sana'y hindi naman kayo nababaha dun sa lugar nyo. Taga Bulacan ba siya? Bulacan ba or Pampanga? Pampanga po yata. Pampanga yata. Oo. Ingat-ingat lang po sa ulan-ulan. Ingat po kayo, Pag Nanay malakas Rosario. po ang ulan eh, huwag po kayong lalabas. At Madami hong na-osteoporosis po ngayon. Puno-puno po yung mga kidney center po sa Manila ngayon. Oo nga, nabalitaan ko yung Ang dami. Leptospirosis. Osteoporosis. Leptos pala. Sorry pala. Oo. Leptospirosis. Oo, yun yung nakukuha sa mga ihi at dumi ng mga hayop. Yes, yung Kayo ng mga mga sugat. nagiinuman sa baha. Sa Yung baha. mga lumalangoy Pag dyan. may sugat sa paa, ingat-ingat. ay nako, kayo Oo. malulusong sa baha. Yeah, At hugas po ng paa pag uwi at lagyan ng alcohol. yeah. Kung may boots naman, mas maganda. Ayan, yan. Kay Mami Irene, Ganda. bawal sa ito ha. Ayan. Mami. Huwag kang lulusong sa baha. Naku, number one enemy po nun pa naman yan. Yan, kaya ingat-ingat tayo. Yun. Ayan. Pampanga daw si Nanay Rosario. Sabi sa'yo Leasing. nasira na yung iPhone ni Elaine. Ganun? Android. Ako Android din. Android lang gamit namin. Sira na yung iPhone. Opo. Yes, yan. Yung Padala ng iPhone 7 yan. Iyan na. 7, Hindi, wag 16 na. 16 na ba? 17 na ngayon eh. Palibasa di ako gumagamit ng iPhone. Matrabaho yung iPhone. Oo nga. Masyado kasing advance. Hindi, maraming password. Mataas ang security. Ano Ngayon. lang. Samsung. Ayan. Ngayon, ako nga Itel. Ano lang to, Android lang to. Murahin lang to. Madaling i-calibrate. Ay, ang tawag doon. Opo. Biyaya ng Lord. Ayan. Hindi, bale, mamimigay tayo ng mga ganyan. Yung, praise Hello, the kay Lord. Che Kabigting. Ayan. Ate Che, Ay, ito ba yung nanalo kagabi? yan yung mga milyonarya. Oo, Yan ang mga milyoner. Yung Kabigting sister. Yan. Bilib ako sa mga ito. Siyempre kasama dyan si Brother Tristan, si Ate Maridet, tapos si Attorney. Yan. Yeah. Ano yan eh. Nasa party pa yun, ha? Oo, yung... Sa party pa yan. Pambira. Yung mag-asawang Tristan, tsaka si... Maridet. Oo. Sister Maridet. Yan, Yan. speaking Laging... of Maridet, hello Maridet. Nandiyan na siya. Hello, Ate Maridet Gamos. Yeah. Imagine mo, linggo-linggo may ayuda sila. Di naman Every week. Pag nandiyan Every sa cross culture. Ayan yung bunga naman nag-aaral, nagre-review. Yun. Oo. Lahat naman nagre-review, kaya lang nga, hindi nakakaano. Ganon. Yung tawag doon. Yung iba. Mabagal Internet yung lang po. Mabagal. Mas mabilis yung internet ng iba. Ayan. Yeah. Eh di, bilihan natin ng magandang telepono. Yung mga mamahalin. Ay, wa, Papsi, apakagalanti. Ano daw? Napakagalanti. Ay, nakita ko yung nag-attend sila ng kasal, Ang ganda nila. Si Grace. Ay, oo. At saka Si Ate Elaine. Gracia, no? Oo. Oo, naka-blue. Uy. Mga dalagan-dalaga. Ayan, po. Mukhang mga walang anak eh. Ganon. Yes. Yan ang mga beauty mommy, mga hot mama. Yes, oo. Pero pani sila kay Attorney. Di ba si Attorney? Si Attorney, slim na slim pa rin yan eh. Si Ay, naku, Attorney. sinabi mo. Walang kumontra. Walang kontra. Akasuhan kayo niyan. Oh. Yung kambo. Ipaglaban mo. Si attorney. Yan ang mga katsukaran ko si Attorney, si Pastora Marivic. Pagka hindi inaantok yan, message kami, ganyan. Pray, gano'n. Kausap ko nga si Pastora Marivic kanina po, ay ngayon po pala i-admit na si Nanay Malu Torngon for I think surgery na yata o radiation, hindi ko po alam, basta i-admit na raw po si Nanay Malu Torngon. Nag-update lang po siya para sa prayer natin kay Nanay Malu Torngon. Yan.
Okay, pag-pray din natin si Pastora Maridel. Maridel. Nasa ano na opo. ngayon. Inoperan na siya, tinanggal yung tumor dito sa thyroid Ay, niya. praise the Lord. Pero Ah? nag-stay siya overnight muna. Dapat ano lang siya eh. Outpatient. Pero Outpatient. talagang ano Mm. hiwa dito, may hiwa Madali lang naman yun. Madali Dito lang may yun. picture siya. Laki. Oo. Dito Laki. may tinanggal na tumor. So, Oo. okay na. Hopefully. In Jesus name, pagpipray po natin yan. Kasal po ng anak kong bunso. Sabi Nino? ni Mel Cruz, yung inatinan nila. Anak Ba't di mo ni kami Ate Mel. invite? Ganon Oo ah. nga. Oo. Amen. Ay, talaga. Okay, Mary Gillette Rodelas. Ayun oh. Alam ko nanalo din to kahapon. Nanalo nga ba siya? Not sure. Not sure, Tingnan opo. natin. Yeah, nanalo Mm. din siya ng Nanalo doon din. sa bonus. 700. Galing ah. Sa bonus. Ako lang ang kulela, tsaka si Ate Elaine, Naku tsaka, ba? kaming Hindi, dalawa at lang. least Naging 600 ka rin naman. Iyon. Ayun, narinig ni Iska. Patay. Tinatabi ko yung 300. Yung 300 daw, binigay ko na agad sa kanya kanina umaga. Tinatabi ko yung 300 para pagka in case of Oo, emergency. syempre. Kaya mamaya isusurrender ko lang. Patay ka. Sabi mo may binili ka na. Pagbabayad mo yun ng Hello, Shopee. Iska! Oo. Sabi niya, ganun Ay, meron po. Nasaan siya ngayon? Nandun po sa kapatid niya as usual. Tumutulong-tulong po sa pagtitinda. Ganon. Ah. Glenda May, hello. Ayun o! Glenda May. Glenda May! Ang Glenda mo! Ang Glenda. Sabi Ayun. ni Mel Cruz, sorry po. Ay, sorry, hindi tayo in-invite, ganon. Sa barangay ka magpaliwanag. Oo nga, Ate Mel. Andyan naman na si Pastora Ellen Gonzalez. Ay, galit ako Ayun dyan. o! Iyan pa, isa pa yan. Ang The ganda- generous. Ang ganda ng kanyang picture, Mga doon sa picture, kasal. Diba? Dalagan-dalaga din, Kuya Ramon. Binabasa ko niyan parati. Hindi ko friend yan. Ah, Dalagan-dalaga yan si Pastora Ellen. dati, pinopromote ko siya nga. Hindi na. Hoy, ikaw napakaano mo. Binubuli ako eh. Hindi. Ikaw una nang bubuli. Dati isa lang nang bubuli ngayon, dalawa nang bubuli ngayon eh. Binubuli mo sila, kaya binubuli ka din nila. Yeah. Then sasayaw kayo ng buli-buli. Buli-buli. Alam mo yung sayaw, yung kantang. Buli-buli. Yes, Buli-buli. Sabi ni Pastora Ellen, I received my $600 also. Ayun o! $600. Ayun. Ayan, sabi ni Ate Elaine Gonzalez, yari ka na, Pastor Sammy. Nabuko ka na. Ayan. Nabuko na ni Iska. Ito, binukal sa dilawan dito eh. Hindi, okay lang po yun. Pag ano talaga nakaka-receive ako, hindi ko binibigay lahat. Inuunti-unti ko po para... Yeah. Kasi si Iska, pagka binigay ko lahat, bibili na agad ng mga... Ulam. Nauubos agad eh. Sabi ko, unti-unti lang. Kaya... Ay, ano lang, kasi ano dyan sa inyo, fresh. Mas maganda fresh fresh kasi. na bibilhin. Oo. Huwag niyo Yes, ilalagay sa fridge. Kami, Oo, wala naman kami napo-frozen. fresh dito, kaya pag Ganun bibili po. ako, nandyan na siya sa fridge. Ngayon, praise God at may dumarating na biyaya sa atin. Sabi ni Pero Grace, nyo, kay Mami Lala, Carmina ka daw po magpaliwanag. Yeah. Sabi ni Grace, kay Mel Cruz. Yari ka. ayan. Yari ka ngayon. Hindi mo Tatago in-invite ka si ng Ma'am ano, Say tsaka si Papsi. Nagtatago ka ng ayuda. Ay, wala. Andito ako, Ma'am Ma'am Si. sa kapatid Ayan. ko. I'm watching po ng iRadio. Wala. Ayun o. Ayan, Lusot. ayan si Iska eh. Na matalas ang pandinig niya. Ma'am Si. Ako, mga babae, mga German Shepherd pagdating sa pera. Ay! Alas ng Look pag-amoy. who's talking. Sinisiksik mo na nga sa kailalaliman ng ng mundo. Sa Nahuli ng pa, lupa no? mo na binaon ako. Na-detect pa yan. Ay, Parang nako. may money detector. Ano yung mga K9? Ganun. Isado ko ganun, no? yung mga pailalim Ganun. mong Ayan, pailalim ayan. mong negotiation. Ayan. Diyan tayo magaling. Si Sabi- Iska, sabi pagka ni- nagtatanong... Sabi ni Pastora Ellen, sorry na agad po, unahan po tayo sa barangay kapag di mo ako pinatawan. Yeah. Unahan ka na daw sa barangay yun. Ako pakakasuhan na talaga. Eh, ganyan talaga. Ayan.
Porke Koreana ka. Pilipino lang ako Ayun. 감사합니다. 안녕하세요. Hi. Eh may uwi pa naman sa December dyan. You know. Papadalan ko sana siya ng Victoria's Secret na You know. yung tibak na Uy! Ayan, bahala siya. Ganun ba? Basta inaapi-api mo akong ganito. Galit muna tayo. Yung inaanak ko kay Grace, kailan magwa 1 year old? Grace. Laki na agad ng may anak niya. sakit ni Terrence. German Si yun Terrence. Oo. Terrence, kailan siya mag-18? 18. Kailan siya magwa 1 year old? Bilis naman. Oo nga Inubuo na ba ng ngipin? Meron na. Meron na. 18 Di ba na. lagi nilang kinakarga yon? Sige, enjoy mo yan. Pag naglakad na yan, hindi na magpapakarga sa'yo. Kaya nga eh. November 30. Wow! 1 year Yun. old na siya noon. Nako. Yeah. Yes, si Eka ngayon ay nagli-labor. Kaya pag-pray natin. Ay! siya. Okay. Praise God. In Jesus' name. Makaraos po. Tatlo na anak niya. Naku, may baby na siyang alagaan. Oo. Yan, sa lahat ng mahirap ay mag-alaga. Andyan din si Nanay Marichu Gamos. Ayan. Nanay Marichu! Ay, sabi po ni Pastor Ellen, Pache naman, dapat siguro mapakain ka sa bulaluhan. Mapakain ka daw sa Talagang gusto bulaluhan. mapadali buhay ko talaga. Promise yan Pastora. merong yung anak ni Small Laude nagtayo ng isang restaurant somewhere in Marikina katapat ay ospital. Kasi ang mga pagkain nila CPR. Uy. Crispy CPR. pata. Mga ganon yung mga goodbye world. Mga ganon na bulaluhan. Opo. Meron Grabe. iba nakakatuwa. Mga putok-batok. Mga putok-batok nga. Putok-batok. Putok-batok ang pangalan nung yata, nung restaurant. Ay, di, maganda ang pangalan, Pampabata Restaurant. Bata kang matitigo. Hindi, nakakabata restaurant. Yan, nakakabata restaurant. Madedo. Hindi, kaya Goodbye World. Mas maganda. Goodbye world. Goodbye World. Yan ang gagawin natin pagka magmumukbang tayo ng Mukbang ng mga ganyan, yung mga lechon. tama na yan. Nako. Lechong kawali. Siguraduhin. Mahirap yan. May Mahirap. dadaanan yung ambulansya. Saka ano matawag na ito, yung crispy pata. Crispy pata, lechong kawali, chichurong bulaklak, Yung pork bulaklak. sisig. Yun. Wow. Mga Niisip ko palang sinisikmura na ako. isaw-isaw. Dini- Tsaka dininding. Yan, Ay, mga yung ganyan. dininding na lang. Mga bulalo. Yan. Yan. Ayos. Balot. Talagang Sama mo babata. ng balot. Sama Yes. pa ng balot. No? Kasama natin si Eka sa prayers. Nag-text Yes, siya sa oh. akin. So, isasama natin siya sa prayers. Ayan. Yes, kasama natin. Nag-text niya sa akin at saka kay Lala Carmina. Yun. Kaya kasama siya sa prayers natin. Yung isa naming kapatiran dito, nag-labor, natapat pa sa Labor Day, May. Oh, ba, ayos Kaya ang galing. Doble celebration niya. Double, oh. Labor. Station ID na tayo. Yung. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Kami po ay nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. And Balat City, Bataan, Pilipinas! Nabitin kasi yung bagal mo bakit ba? Naubusan ako na hininga Bumelo si Ma'am C. Nabitin yung tao. Nawalan ako na hininga Give na yung tao Medyo nag-slow motion ka kaya yan naman. Okay, hello din kay Yung. MG. Ah. Ayan. NMG, ang babaeng mahilig sa MSG.
At saka yung isa dyan, mistisang bangus. Mistisang Bangos. Sino yun? Ami Pito. Ayan, oh. Ayun pala! Ami dito, Ate Ami! Amy. Oh, yung ating, Kasama ko siya kanina. Yung ating pasalubong, baka madagdagan Yun. ng ano dyan, oh. Yan, oh. Oo, ubus na yung pasalubong namin, kaya baka Mga may propek. tatabi ka pa dyan eh. Tabi ka pang fish crackers dyan, tsaka boy bawang. Yun. Sarap yun. O kaya yung, nung ano man lang, yung Aha. cropek. Cropek. Ang info ngayon dito, Papsi, Mamsi, bangus. Anong Yung bangus? crackers sa bangus. Bangus siya, Hindi crackers malansa. din. Hindi siya malansa. Mas masarap kaysa sa fish crackers na nabibili. Ang Bangus gusto ko po yung ano niya. yung kangkong chips. Ayan, oh. oo. Taas sa Yan. sodium nun eh. Lahat naman may sodium. Kasi hindi No. magi-stay ng ganun yung kung walang sodium. I know, pero Walang sodium, yung oo. pag madalas ang kain. Huwag naman madalas. Alam nga Oo, madalang everyday lang. mo. Paminsan-minsan. Minsan-minsan yun, lang. kumbaga sa moderate. Minsan. Kahit sa pag-inom, moderate. Sabi ni Amy, Sitsaron? Sitsaron. Yun. Ayan. Ganda yun. Yung mga... Jocelyn You know, Espena. Hala, Ate Jo! Ngayon Visible lang ka. kita nakita. Ayan. Kaya visible ka na. Iyong. Kasi wala ka dito sa aking listahan. Mm. Alam mo naman tayo, kahit watching lang yan. Yung bang chicharon lapid ba yun? Lapid. Kay Lapid anong po. mas masarap Lapid doon? May chicharon. isa pa yung bagnet eh. Anong bang magandang brand? Ay, mas masarap ang bagnet, Kuya Ramon. bagnet? Oo. Kasi may laman yun eh. Makikita mo talaga yung laman ng Leo Babs. Tapos ganun? yung taba niya, yung taba niya. Uy. Tsaka, talagang pumuputok, lumulubo yung mga Sa suka balat-balat. na maanghang. Paso, yun. Tapos Pambira. meron Kaya lang, kang may pineapple juice na ano. Meron. ako nakatikim ako niyan minsan lang kasi nga mahirap na. Yeah, Tingin wow. naman, isang piraso. Oo naman. Isang piraso lang po, Ma'am C. Nakikrave Para lang naman. Oo. para mawala lang yung pananakam ko. Okay, hello tayo kay Pastora Mary Jane. Ayun! Mary Salam, Jane salam. Hamley. Shalom! Ayan. Yan eh, mga chichiryang ano eh, mga pag napapanood ko kasi sa YouTube, grabe itong mga taon to. Gustong-gusto niya pinapanood yun. Buhay pa Tapos kaya yung, ito? ganito sila kumain. Hate na hate ko yung kumakain ng gano'n. Oh! Nanginginig ako. Oo nga, no? Yun ang mga pinapanood niya. Hindi. Yung mga, Mamukbang. Hindi, Parang kasi baboy. Tinitignan ko, sabi ko, pambira itong mga taon to. Parang walang kamatayan. tinitignan mo yung killing me softly nila. Yan yung Yeah. tinatawag na gluttony. Yan yung mga Gluttony. Yan. busog na Lotony, tira pa ng tira tira. pa ng tira. Kasi Oo. nga, Oo. yun ang kanilang pinagkakakitaan siguro. Mhm. Di ba? Parang yung isang Koreana na Koreana, Choyang si yung sikat yun si Tuyang. sa Korea. Grabe siyang kumain. Talagang grabe pero hindi siya mataba. Oh. Pero hindi naman agad lumalabas yun na marami siya talagang kumain. Kaya niyang ubusin ng ilang kilo Grabe. ng ano ba to? Sang lechon Yung kaya niya beef. ubusin. Kaya Umuwi niya. from Grabe ng naman. Pilipinas yung anong tawag yung maliit na lechon? Umuwi na ba yun sa Pilipinas? Lechon de leche. Lechon de leche. Hindi yung Baka. ano tawag pa? Hindi yung isa pa. Isa pa, yung Lechon? pinakamaliit. Si Butchon? Hindi, si Butchon. Yung Cochinillo. Cuchinillo. Chinilyo. Oo. Inubos Oy! niya yung 10 ganun. Magsitahimik Grabe. kayo, magpugay kayo. Ay, sino yan? Yan. Andyan Oo, na ano? ang kaisa-isa at kauna-unahang Oh. Pastor Kiko Gonzales. Hi, sweetie. Sa number 1. Magbigay-pugay Ayan, po tayo, oh, mga oh. kapatid. Oo. So, Kiko. Sa mapagpala. Magsiluhod! Ayan, magsiluhod lahat. Yan. At Mapagpalang umaga sa'yo. medyo Pastor tatahimik tayo, dumadaan yung... Kiko. Oo. Hello, Pastor. Good morning po. Pastor, Kicks. Pogi-pogi siya dun sa picture nila ni Elaine. Ayun. Nati Ellen. Talaga naman, oo. Kaya in love na in love sa kanya yung misis niya. Yeah. Silos na silos pa. Mhm. Siyempre, poging-pogi. Wala. Na-insecure nga. Kaya wala. Ganyan katindi ang karisma niya. Oo. Correct. Oo. Gagamitin ba naman niyang niya sino yun? Abelino? Yeah. Paulo Oo, Abelino. diba? Oo. Kung hindi Paulo siya Abelino. ganun talaga. Actually,
wala nga si Paolo Abilino. Pinagtapat mo sila eh. Sa kulay na lang, walang sinabi Ay, si alam mo, Paolo Pastor, yung Abilino. kulay mong yan. Ina-ina More- dito sa Amerika. Moreno yan. yung Moreno mga, si... yung mga moreno, gustong-gusto nila dito. Yeah. Moreno Oo. at morena. Oo. Morena, no? Gusto nila dito yan. Yeah. Totoo yan, oh. Ang nagpapaaraw, wala nga nagpapayong dito. Kainit-init. Wala nagpapayong. Oo. Gusto ko man magpayong minsan eh. Nahihiya ako eh. Lahat sila walang payong eh. Ganda yung tsaka pagka hinubad niya yung t-shirt niya rito, yung damit niya, pinakita niya yung puro buto na abs. Yun. Puro buto. Nandyan din si Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayun na pala, Pastora! Ayan, nagdadrive kanina yata yan, o mamaya. Maraming magsisigawan dyan. No. Pag nakita Magsisigawan siya, ay! Bumalik ka na sa bahay niyo! Oy! Joke lang, Pastor. mahirap mapaglihian niya. Oo. Hindi, yung mga ganyang kulay gustong-gusto nila dito. Nagpapatan Pasok, na sila eh. Oo, dito, alam mo, Nagpapaitim mga na sila puti eh. rito, nagpapatan pa sila, yung Papaitim. nilalagay doon sa isang chamber, Chamber, para umitim sila. Grabe, ano? Oo, mahal pa yung... Sa atin naman. Samantala sa Pilipinas, Nagpapaputi. baliktad. Oo. Baliktad. Sabi ni Pastor, ayoko pong magpaputi. Kawawa naman si Paulo pag Pag nagkataon. nagkataon. Okay, ingat po, Pastor Marvic. Ay, naku. Pastora, ingit-ingit ka lang Papunta dyan. ng Gedli, ospital gedli. para dun sa... operahan ba? Opo yata, oh. Si Nanay Malu, Turmon. I-admit na siya. Anong sakit nun? Yung sa breast po, yung nakuhanan po ng bukol. Natanggal na po actually yung bukol. Ano Ewan po, tanggal na? may... Nabiopsy Meron ba? pa kuya. Opo, malignant daw po eh. Pero parang titiyakin siguro. Malignant, severe na yan, di ba? Opo. Pero maagapan pa in Jesus name po. Maagapan pa. Doktor lang yan. Doktor lang nagsabi niyan. Pero kay Lord, hindi. Amen. Yeah. Bakit ako di bati ni Pachi? Sabi ni Pastor Alan. Pag si Kiko Pachi. nagpupugay, nagkakagulo pa, ibablock kuyang Kiko na yan. Ibablock niya yung sarili niyang anak. Pati anak, pinatulan talaga. Nagawa yung mag-ina. I-block mo na. Like mother, like son. Ibablock din siya ni Pastor Kiko. Ay, hindi niya pwede i-block si Pastor Kiko. Ay, hindi pwede i-block ni Pastor Kiko si mama niya. Ay, hindi siya kikita. Siyempre. Ito yung sakikita. Kaya hindi sumasama sa Q&A yan eh. Kasi pag nag-message lang siya ng, Mami ba mo, Mama? Mama. Mama, alam na ni Pastora Ellen yun. Kaya sumali ka. Ang bati niya, ma. Ano? Ma, Ayun, ma. pag nagdoble, Mama. Mama. pag nagdoble na, nagtatago May ibig na si sabihin Pastora Ellen. Pag nadoble na yung ma, alam na this. Nagla-log out na agad. The person you're calling is out of service. Sakit ang ulo. Ay, nako. Basta panindigan mo sinabi mong bulaluhan dyan, ha? Yan. Yung sarap yun, yung mga papatakan mo ng kalamansi. Yes. Konting patis. Iniisip ko palang nahihilo na ako. Tapos yung tabat, yung ano, tawag din, yung sa loob ng buto. Yung bone marrow. Ang ipakain nyo lang sa akin, tiyan ng isda, tiyan ng bangus. Sold na ako dun. Wala Sold nang na. iba pa. Bahala na kayo dyan sa mga crispy pata nyo. Basta tiyan ng bangus. Yun lang. At kami ni Kaambo, tingin lang kami niyan. Opo, tingin Kukurot lang. lang kami. Oo. Kukurot lang Kurot, kami. kurot. Hindi na yung Kurot, katulad kurot ng lang. dati na ano. Ay, Kaso oo, ganito ang kurot itulukan. nyo. Ganito ang kurot nyo. Ang laki. Hindi ako makahigop lang ng sabaw, tsaka maliit Oo, lang. ayos Matikman mo Maliit lang. lang. Maliit lang. Oo. Pero malaki yung higupan. Hindi po. Kasi madalas kong tirahin dyan sa Bulalo, yung di ba may gulay-gulay din yan. Oh. May gulay-gulay. Yan ang inaano ko pagka order at nakakapag-uwi si Iska noon sa Bulalo. Sabi ko sa'yo na yung Bulalo, akin yung konting sabaw tsaka yung gulay dyan. Oh, yung Yan, mga litid-litid, patatas. masarap yun din. Pakinggan nyo to. Sabi ni Pastor Kiko,
Di po ako mabablock ni Mama. Alam ko po bahay nila. Tama. Sabi ni Pastora Ellen, 1K po isang ma. Grabe, pag ma. Ang lupit ano. Ubus. Grabe. Hindi. Buti pa siya. Sana all. Oo. Sana oil. Eh pag ano, Grabe. mama, ang dami nun, ubus ang kabuhayan Dami na niya yun. sa isang araw. Yung panahin niya, ubos agad yung kinita niya. Yung kinita niya sa pagnanay, ubus. Ako talaga. Ah, Susunod na. Sasaraduhan na siya ng pinto. Tapos nakalagay dun sa labas, bankrupt. Business is closed. Wala ako dito. wala nang natatahi. No? Tatahiin na lang yung mga chismosa, yung mga bibig. Dapat yung pag naghahanap buhay ka, ikaw na nagbibigay sa nanay. Ganun. Oo. Hindi, baliktad to eh. Oy, iba na ang panahon ngayon. Millennial yan eh, millennial Pastor Kiko. Millennial. Yun ang paglalambing niya. Eto, sabi ni Pastor Kiko, Mama, ang haba? Ang dama, ang haba 10,000. Ang bihira, malupit to. Oh. 10K yan. Pastor Ellen, handa mo na yung 10K. Ang haba ng mama niya. Magtatago na sa ilalim ng lupa yung nanay mo. Mm. Pero, isa na natin itong topic natin ngayon. Ito yung Yep. tinatawag Ano gusto ng... Bumait. Oo. Ayan. Pero di ko magawa. Oo, meron. Ayan. Gusto mong lumago, Ayan. pero di Tawagin mo na natin magawa. to. Yan. Okay guys, ready na kayo dyan? At ito ang topic natin for today, Portuguese video. Ayan, pakilala natin ang title niya ay Gusto mong bumait pero di mo magawa. Iyo. Ephesians 4:15. Yup. Tanananet. Tanananet. Chuchuk-chuk-chak. Chuchuk-chuk-chak. Gusto mo Sabi, lumago, sino po ang pero speaker? Pakitawagan na po. Sabi ni Pastora Ellen. Kasi mahaba na yung mama ni ano eh. Okay. Okay. Amen. Amen. So, praise God. Isang mapagpalang. Magtawanan na lang tayo, Mamsi. Praise God, kasi nakakabata po yung pagtawa. Tawa lang po, libre-libre po ang Libre. tumawa Oh, yeah. at maging masaya lang po tayo. Amen. Yan. Yung mga Yes. walang pera. Oo, tawa lang. Yung hiniwalay ng asawa. Uy. Oo. Tawa nyo lang yan. Walang pambili ng ulam. Yes, tawa lang yan. O mabubusog ka sa hangin. Iutok mo na lang yan. Iutot na lang natin yan. Kita nyo si Iska, laging wala dito. Oo. Sabi ko kasi, pagka seryoso ka, kailangan may salungat. Mm. Kaya lagi ako nagpapatawa kasi ayoko lagi siyang nakikitang seryoso. Si Iska kasi laging walang kibo. At tahimik Huwag mong lang isipin siya. tahimik lang siya. Huwag mong isipin yung mga problema, pambira. Bayaan mo yung Problema lang problema yan. mag-isip sa'yo. Yes, so, kaya ngayon, Ma'am Papsi, salamat sa Lord at mabigyan po ulit ako siyempre ng pagkakataon na ibahagi ito. Itinuro ko po ito last Sunday sa church po namin at marami pong na-bless. Salamat po sa Lord. Marami daw pong nakarelate. Kasi marami nga pong mga Kristiyano, no? Hindi naman natin pinupoint yung mga pangalan na nanatili sila sa pagiging baby Christian, hindi sila lumago, no? Kumbaga, walang progress. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ito, gusto mong lumago pero di mo magawa. Ano ang mga dahilan? Ano yung mga problema? Bakit nananatili kang baby Christian? Bakit hindi ka lumalago spiritually? Samahan po tayo ng Panginoon at Holy Spirit, mga kapatid. Ma'am Papsi, isang mapagpalang gabi po sa inyo muli dyan. At siyempre sa lahat ng mga tagapakinig dito sa iRadio, yumaman ako sa kaibigan, sa iRadio, yumaman tayo sa pagmamahal. Amen? Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nag-aaruga sa amin. Kami po ay dumudulog sa iyo ngayon at lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasang taglay namin, sa blessing, Lord, hallelujah, at sa kapayapaan, sa puso, sa isip, kagalakan sa aming buhay. Mula sa iyo, Lord, na pinagkakalob mo sa iyong mga lingkod. Panginoon, kami po'y humihingi ng paglilinis sa aming mga karumihan, sa aming puso, Lord.
Tawarin niyo po kami. Ano man po yung mga nagawa, nasabi, naisip naming mali, na ipinagkasala namin, Lord. Forgive us, Lord, sa lahat po ng aming mga bagay na naiisip na negatibo at pangit, Lord, patawad po. Ganun din, Panginoon, sa araw po na ito, inihiling po namin, O Lord, ang pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo. Panginoon, gawin mo lang akong daluyan ng iyong mga salita at pagpapala. At Lord, ikaw po ang siyang manguna sa amin. Holy Spirit, lead us, teach us, and guide us. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Meron kang Iyon. 23 viewers ka ngayon. Oh. Wow, praise the Lord. Manatili po tayo, ano po. Yan. Kahit nagluluto kayo dyan, hinaan nyo lang yung apoy. Tapos pagkatapos mo mag-speak ni Kambo, Yun. magpaalam kami nila, Kuya Ramon, Ate Karim, isama nyo kami sa masarap yung pananghalian. Ayan. Yan. Shout Amen. out kay So, Pauline Kabigting. Yeah. yun, talaga naman, Mga The kabigting. Kabigting Sisters. Mm. Aho, Hindi dito matitindi to. Mhm. Aho, dumadami na yung kabigting sa iRadio, no? Ayan. Amen. Magagandang lahi Gonzales. ito mga ito, mga kabigting. Aho, ano sila. Tingnan mo na si Gracia, Mga- maganda na yun si Gracia. Hipag Mag-artistahin niya yung mga sila yan. eh. Oo. Hipag Oo. niya. Nakita ko na yung mga yan. Si Che at saka si Pauline. Yan. Oo. Tsaka si Ate Negra Pipita. Oo. Okay. Talagang kala mo mga soft drink girls nung araw. Joke lang yun Hindi, magaganda yung beauty nila, mga morena. Tapos, maalaga sila sa katawan. Yun ang maganda sa nanay. Kahit nagkakaedad. Kita si Ma'am C.O. Ayan. Fresh na fresh palagi, di ba? Kahit pa Laging maganda yung attire ni Ma'am C, di ba? gamit ko sa trabaho. Tsaka si Kuya Ramon, nakita nyo naman, pambira, Rogers. parang walang nangyari, di ba? Amen. Ganun talaga eh. Balik ulit, parang walang nangyari nung mga nakaraang buwan di ba? Ganyan Iyan talaga. po ay biyaya po sa atin ng Diyos yan Kaya lagi po tayo magpapasalamat sa Lord. Kasi andito po tayo para paglingkuran pa ang Panginoon. Pagka wala na tayo dito, ibig sabihin, tapos na yung ating assignment. Yan. Kukunin na tayo ni Lord. That's it. Amen. Mm. Amen. Kaya hanggat naririto tayo mga kapatid, kailangan lumago tayo spiritually. Yan, ang pag-aaralan natin. Ma'am C, Papa C, ito po yung ating PowerPoint. Ayan. Praise the Lord. Kung nakikita nyo po, ayan, ilalagay ko na po. Nakikita nyo po ba? Yan. Yan, nakita nyo na, no? Mhm. So, ang ating title, yung pinakita din ni Kuya Ramon, maganda yon. Send nyo rin sa akin yan, Kuya Ramon, para Iba rin nakikita pala sa yun. Facebook. Gusto mong lumago, pero di mo magawa. Ang teksto po natin, ayan, babasahin mamaya ni Ma'am C, mula po sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 15. Kaya nga, Ma'am C, Pap C, nung naalala ko nung panahon na sumikat yung kanta na yan, di ba yung chuchug-chug-chak, chuchug-chug-chak, gusto kong bumait, pero di ko magawa, di ba? Tapos pinalitan ng yan isang kanta ng pork chop, gusto kong pero gano'n, di ba? Narinig nyo na ba yon? Amen? In English po yan, mga kapatid, you want to grow, but you can't. Yan, di ba? Ang galing ng English ni Kamo dyan. You want to grow, but you can't. Okay, so, ang mga Kristiyano, mga kapatid, tandaan nyo, hindi po tayo pwedeng manatili lang as a baby Christian. Hindi tayo pwedeng manatili sa Sambales lang, Zimbabwe lang. Dapat talaga meron tayong paghahangad na tayo po ay lumago spiritually. Bakit kaya maraming Kristiyano yung hindi lumalago? No? Kasi nga, dahil sa kaabalahan, mga kapatid. No? Kaya nga naalala ko rin yung kanta na Tichug-chug-chak, traffic na buhol-buhol, oras mo'y nagagahol, bumper to bumper, lahat nag-ahabol. Mali, no? Kasi maraming Kristiyano, abalang-abala sa hanap buhay. Hindi masamang maghanap buhay. Sabi ko nga sa isang kapatiran ko kagabi, nag-men's fellowship kami, siya po ay lagi talagang abala sa trabaho niya. Sabi ko, Brad, kahit abala ka sa trabaho mo, dapat meron kang paghahangad na lumago ka spiritually kasi ang tagal-tagal mo ng Christian. Nauna ka pa nga sa akin, hindi ko naman kinukwenta at sinasabing mas magaling ako kaysa sa iyo. Ang gusto ng Diyos sa atin, nakikita, lumalago tayo, nagagamit niya tayo dapat. No? Amen? Hindi lang tayo yung stagnant lang. Kaya gusto nating lumago, pero bakit hindi natin magawa? Kasi nga, marami pang mga pasaway. Anong reason, mga kapatid? Maraming Christian busy. May mga naghahabol
sa kanilang araw-araw na hanap buhay na ginagawa, puro lang hanap buhay, kaya hindi nag-go-grow. Pero ilang halimbawa diyan, Ma'am si Papsi, kung nakikita niyo po sa picture po natin diyan. Diyan kung nakikita niyo po yung isang lalaki na may buhat-buhat na bato diyan, 'no? Umaakyat siya pero may hadlang. Gusto niyang lumago, pero anong hadlang? Number one diyan makikita niyo katamaran. 'Yan ang number one na, nagiging hadlang, eh, kung bakit hindi lumalago yung isang Christian, tamad magbasa ng Bible, tamad mag-pray, tamad maggawa ng journal. Pangalawa yung takot 'no, lagi niyang iniisip, "Wala kaming budget bukas, wala kaming ganito, paano na pagtanda ko," et cetera. Pangatlo, yung nag-aalinlangan palagi 'no, hindi lang naibigay yung hinihingi niyang prayer, nag-aalinlangan na, hindi pinapakinggan yung prayer niya, et cetera. And number four is yung kasalanan, 'yan. 'Yan ang number one na nagiging sanhi ng ibang Christian kung bakit hindi sila lumalago, yung kasalanan, yung ang dali mo pa ring mahatak ng tukso. Nakita mo lang yung tropa mo noon, niyaya ka na sa good times, sumama ka agad, nagkasala ka na, at ang kakatwiran mo, pwede ko namang hingi ng forgiveness ulit kay Lord yan, mali. And then yung number five, yung dating ugali. Ano ba yung ugali mo dati? No, masungit, walang pakialam. Pagkatapos, na-born again ka na, ganyan pa rin ang ugali mo. So, yun yung mga dahilan kung bakit maraming nagiging hadlang sa atin na hindi tayo lumalago. Mga kapatid, ang sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 15, kinuha ko po yung ano dyan, yung The Message Translation. Kaya kung makikita nyo po sa itaas, MSG. Hindi po yan Betsin The Message po yan ang tawag dyan, MSG, no, translation. Ma'am si, nakikita nyo po ba? Yes. Okay, Ma'am si, pakibasa nyo po MSG translation or version, and then yung MBB, ibig sabihin po niyan, magandang balita, Biblia. Sige po, Ma'am si. Amen. Okay, Sige Ephesians 4:15. God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love, like Christ in everything. Amen. Sa Tagalog, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Praise the Lord. Pwede ba nating bigyan ng clap offering yung talatang ito na ating binasa ng ating Ma'am C. Sa Diyos po ang papuri, mga kapatid. No? Malinaw ang sabi diyan na sumulat ng mga Ephesians o ng taga-Ephesians, sulat po ni Apostle Paul, paalala po ito. Sa halip daw po sa pamagitan ng pagsalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad. No? Kasi ang tinuturo po talaga ng Bible, maging katulad natin si Kristo. Siya yung ating ulo, no? Kaya dapat talaga na tayo lumalago. Kaya naitanong nyo ba, Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko rito sa iRadio, at tanong nyo na ba sa sarili nyo, talaga bang lumalago ako sa espiritual? Tingnan po natin, suriin po natin ang ating sarili. Ilang taon na po tayong Kristiyano? Ang tanong, nagiging kagamit-gamit ka ba? May nagagawa ka ba? Hindi naman paramihan ang nagagawa, kundi nandoon yung puso natin at kailangan talagang magamit tayo. May participation tayo sa ubasan ng Diyos. Hindi pwedeng sa isang ubasan ng Panginoon, ang daming gumagawa, ikaw natutulog lang. Hindi po pwede yun. Gusto ng Diyos nakikita lahat gumagawa. No? Amen? Kasi yung mga gumagawa na yun, ibig sabihin na nag-grow, naghahangad silang maglingkod at sa dulo po noon, may pagpapala, may gantimpala. Kung minsan maaari tayong maging Kristiyano, mga kapatid, sa loob ng maraming taon, di ba? Hindi ka nga nag-absent sa church, lagi kang dumadalo, nakikinig ka ng mga sermon, nagbabasa ka ng Bible, naging aktibo ka sa ministry. Ngunit ang tanong, ganap ba na Christian na nga talaga tayo? Mature Christian ka na ba? Or immature pa rin? Ipinapaalala po sa atin itong Efeso chapter 4 na binasa po ni Ma'am C, verse 15, na hindi tayo nilikha upang manatiling parang bata lamang sa ating espiritual. Mga kapatid, kailangan po talaga maghangad tayo. Hindi tayo dapat manatili sa ating pagiging bata or baby. Sabi nga, sa halip maging katulad tayo ni Kristo.
kailangan nandoon yung paghahangad na lakaran natin. Ano ba ang ginawa ng Panginoong Sus? Ano ba ang ginawa ng mga disipulo niya? Hindi naman sila nanatili lang doon sa isang lugar na sila-sila lang, yung nagpe-fellowship. Hindi, humahayo sila. Nag-share sila ng salita ng Lord. Kahit maraming umaalipusta sa kanila, nandoon. Dito po sa atin, Ma'am Si, Papsi, napakaluwag po ng magbahagi ng salita ng Lord. Alam nyo, nakikita ko sa Facebook yung mga Christian na Chinese, grabe, tinotorture po sila. Yung mga Kristiyano doon, yung ibang lugar sa part ng China, pinapahirapan. Yung iba pinapatay sa Nigeria, binabaril, pinupugutan ng ulo. So dito, mga kapatid, napakaluwag. Kaya biyaya po sa atin dito sa Pilipinas na kahit laging may habagat, tagbaha, pwede tayong mag-share ng salita ng Lord. At tayo po hindi mga dapat manatili sa pagiging bonsai. Dapat nag-grow. Doon sa Matthew 22:4 verse 14. Hindi ko na nilagay po dyan. In Matthew chapter 22 verse 14, ang sabi po sa King James Version, for many are called, alam na po natin ito, di pa ba, Ma'am Si Papsi, yung for many are called, but few are chosen. No? Sabi doon sa paragraph 2, maraming tinatawag, ngunit kukunti ang pinili. Ngayon, anong tanong? Pinili ka na ng Diyos dapat magpatuloy ka kasi kapag tinawag ka ng Diyos, nagpapatuloy ka, doon mo malalaman kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Ako po hindi ko naman alam na magagamit ako ng Diyos dito. Hindi ko alam kung saan ako pwedeng gamitin ng Lord. Pero dahil nagpatuloy po ako sa biyaya at habag ng Diyos, nagpatuloy po talaga ako, Lord, saan mo po ako magagamit? Saan mo po ako pwedeng magamit sa iyong ubasan? Until na unti-unti, kapag ako'y nagninilay-nilay, pinapaunawa sa akin ng Holy Spirit, magbahagi ka ng salita ng Lord, mag-aral ka, gumawa ka ng mga sermon, ng preaching, mag-aral ka yon. So naghangad po akong lumago, nag-aral po ako sa mga Bible seminar, sa biyaya at habag ng Lord, no? Ang huling ko nga, sabi ko nga sa inyo, prayer ko lang yon from 2010. Sabi ko, Lord, gusto ko makapag-aral po sana ako, nawa, loobin mo sa Bible School at naganap po yon. Hindi ko naman pinagmamalaki, pero biyaya ng Diyos yun na na-develop yung ating knowledge at nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para mas lalo nating ibahagi at ipaunawa sa iba kung ano ang sinasabi ng Bible. Kasi mahirap yung tatanungin ka, hindi mo masagot. O ilan ang disciples si Jesus? Hindi natin alam. Sino yung nagkanulo sa kanya? Siya, hindi pa alam. Si Peter po, mali. Si Judas, di ba? Amen. Ilan yung libro sa buong Bible, yung buong aklat. Minsan dinadagdagan nila ng isa, si Enoch daw, Book of Enoch. Sabi ko, ang dami-dami na nga, 66 books hinahanap mo pa yung aklat ni Enoch. 66 nga lang, hirap-hirap ng pag-aralan O di, kung gusto mo talagang matutunan yung aklat ni Enoch, pag-aralan mo, no? Amen? Kasi may nagtanong sa akin ng isang kabataan, Kuya Sam, ba't hindi sinama yung aklat ni Enoch sa Bible? Wala tayong magagawa, yun ang lumabas 66 lang sana po nilagay, hindi ko alam kung paano, pag-aralan mo na lang, pero yung 66 na yan, iyan na talaga yan, no? Amen? Ipasuri po natin sa Diyos, mga kapatid, yung ating mga spirit. Kasi nga ganito, ang sinabi ng Lord, for many are called, but few are chosen. Sinabi naman dito ng ating pastor, naalala ko, marami nga daw in this generation, sa panahon natin mga Kristiyano, many are called, but many are frozen. Nanigas ka na lang Naging Kristiyano ka nga, pero lagi kang naninigas. Hindi ka nagningas, no? Amen? Praise the Lord. Yung iba naman, parang yung tinatawag na spiritually paralyzed. Kasi okay lang sa kanila, sumimba, balik, samba, balik, sa church. Kaya, ang hirap po, kailangan talagang matutunan natin lumago. Ang desire po ng ating Heavenly Father ay lumago tayo at maging mature followers of Christ. Nais po ng Diyos na mahubog sa atin ang kanyang karakter, ang kanyang pag-ibig, yung pagpapakumbaba, yung habag, yung pagsunod at pagtitiis, yung pagpapatawad, at kahandaan nating dapat na maglingkod sa Panginoon. Sadly, mga kapatid, sa kasamaang palad at nakalulungkot po, Ma'am Si Papsi,
milyong-milyong Kristiyano po ang tumatanda sa paglipas, no? Sa paglipas ng panahon, alam niyo nangyari, hindi sila lumago at hindi naging mature sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Why? Because spiritual growth is not automatic. Mga kapatid, ang paglago po sa spiritual ay hindi kusang nangyayari. Meron kang step na gagawin. Hindi dahil matagal ka ng Kristiyano, tinubuan na ng ugat ang binti mo sa tagal, pagkatapos automatic na mature ka na. No. Meron nga ang tagal-tagal ng Christian, hindi nga nag-mature. Di po ba? Amen? Meron naman tayong makikita, bago-bago pa lang na Kristiyano, pero ang bilis ng kanyang progress, ang bilis siyang lumago. No? So iba't iba eh. Kailangan talaga meron tayong paghahangad na tayo po'y lumago. Sabi nga rito sa aking next slide, praise the Lord. Ayan po. Spiritual growth requires an intentional decision. Ayan. Kailangan natin sadyang magdesisyon mga kapatid na lumago sa ating faith. Number 1, kailangan mong gustong lumago. Number 2, kailangan mong piliing lumago. Number 3, kailangan mong magsikap na lumago. At pang-apat, kailangan mong magpatuloy. Kailangan nating magpatuloy mga kapatid kahit may struggles, may disappointments, may temptations and failures. Actually, habang ikaw ay nagpapatuloy na lumago, nandyan talaga yung marami pang mga problema, nandyan yung maraming tukso, hahatakin ka ng kalaban para ikaw ay magkasala. Pero habang nagpapatuloy ka, andaan nyo, hindi ho mananaig yung kasamaan, hindi ho mananaig ang kalaban. Basta nakita ng Diyos ng Panginoong Diyos yung puso natin, no? Kahit may problema tayo, ang mahalaga nagpapatuloy tayo mga kapatid. Discipleship is the process of becoming like Christ. Ang discipleship ay proseso ng pagiging katulad ni Kristo. Kaya kailangan natin yan sa church po natin, di po ba? Meron tayong mga ministry na sinasamahan, fellowship, discipleship. Dito po nagtuturo po ako ng discipleship every Saturday sa mga katatayan ko pong kasama dito sa church namin. At nagsisimula po ito sa isang simpleng bagay mga kapatid. Ang tawag na isang seryosong desisyon. Kailangan seryoso tayo eh. Hindi ho biro-biro ang pagiging Kristiyano. Nung tinawag po, Ma'am si Papsi, ni Jesus si Matthew po ay isang tax collector, alam natin. Tinawag siya ni Jesus eh. Sabi lang ng Panginoong Hesus sa kanya, follow me and be my disciple. Ano ang tugon ni Matthew? Matthew got up and followed him. Amen? Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Now, Ma'am si pakibasa niyo po yan. In Matthew chapter 9 verse 9. Okay. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Yep. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo siguro nandiyan si Matthew, nagbibilang ng pera sa lahat ng kanyang koleksyon kasi nga he's a tax collector, no? Magaling sa yan, sa kwentahan ng pera. May dumating si Jesus. Ang sabi lang ni Lord, Matthew, follow me. Anong sabi dito sa Bible? Tumayo agad si Matthew. Tumayo agad at sumunod sa Panginoong Hesus. Hindi po alam ni Matthew yung buong journey niya kung paano siya susunod kay Lord. Hindi niya alam ang lahat ng mangyayari pagkatapos niyang sumunod. Biro niyo, isinakripisyo niya yung kanyang trabaho, yung kanyang profesyon as a tax collector. Marami hong pastor na meet ko, nakilala ko na ang gaganda ng kanilang work, pero nung tinawag sila ni Lord, binitawan nila yung kanilang trabaho, no? Pero nandoon sila sa paglilingkod ng Diyos, hindi sila pinabayaan ng Lord, no? Hindi alam po ni Mateo kung ano ang magiging kapalit ng kanyang desisyon. Sabi ni Jesus Christ, follow me. And Matthew responded. Yun po yung naging tugon ni Matthew, tumayo agad siya. Iniwan niya yung dati niyang buhay at sumunod siya kay Jesus Christ. Ito po yung unang hakbang na dapat nating gawin sa ating spiritual growth, mga kapatid. With a willing heart and surrendered decision. Ito yung pusong handang sumunod sa Lord at sa desisyong buong pusong isinuko sa Diyos. Mga kapatid, hallelujah, maaring tinatawag tayo ni Jesus Christ na lumalim pa sa ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Andito po yan,
Maaring tinatawag ka ni Jesus na lumalim pa sa iyong pananampalataya at relasyon sa Kanya. Mga kapatid, hindi lang yung dumadalo tayo sa simbahan, kundi dapat sumusunod tayo sa Kanya. Hindi lamang sa malaman natin ang tungkol kay Jesus, kundi makilala natin talaga siya sa pamagitan ng pagbabasa, no, ng Bible. Hindi lang nakikinig ng mga salita niya, kundi isabuhay yung kanyang salita. Amen? Number 1 yun, application. Hindi lang tumatanggap mula kay Jesus Christ, kundi maglingkod sa iba, alang-alang sa Panginoon. Kaya hindi pwede sa isang Kristiyano na walang pakialam sa kapwa, no? Kailangan naglilingkod din tayo sa ating kapwa. Hindi lang na tawagin kang sariling Kristiyano, kundi maging higit na katulad ni Kristo. Mga kapatid, hindi natin kailangang malaman ng lahat bago tayo magsimula. Kailangan lamang gawin ang mga hakbang na ito, mga kapatid. Ano yung mga dapat nating hakbang? Ito po, si Kaambo. Nung ako po yung nagpapatuloy, nakita niyo yung litrato ni Kaambo dyan. No? Amen. Di ba? Lord, susunod ako. Lord, turuan mo ako. Lord, baguhin mo ako. Lord, tanggalin mo yung mga bagay sa buhay ko na hindi nakalulugod sa iyo. Mga kapatid, nung lubusan kong ibinigay ang buhay ko kay Lord, sabi ko sa Lord, Lord, ayoko na ng mga ganitong uri ng mga kasalanan. Yung mga ginagawa kong ito, Panginoon, tanggalin mo po sa akin ito. Actually, hindi naman biglaan yan, Mamsi, Papsi. Proseso po yan eh. Diba? Ang hirap. Kapag sinuko mo sa Diyos yan, nandiyan pa rin yung tukso. Hahatakin ka pa rin eh. Ng mga tao sa paligid mo. No? Nagtitimpi ka na, pero may magpuprovoke sa'yo. Ayun, makakapagsalita ka ng di maganda. Pero ang mahalaga doon, lagi mong sinasabi sa Lord, Lord, tanggalin mo na sa buhay ko to, yung mga hindi nakalulugod sa'yo. And Lord, gawin mo kong mas katulad ni Jesus. Diba? Amen? Kailangan maging katulad tayo ni Jesus. Kawangis. Amen? Kaya tingnan nyo nga yung katabi nyo dyan, kung kawangis niya si Jesus, kahit nasa bahay kayo. Tingnan nyo yung mga katabi nyo. Pastora Maribik, sa Mamita, at Elaine, sino kasama mo dyan? Tingnan nyo nga kung katulad at kamukha siya ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Yung isang kapatiran ko tumingin sa asawa niya. Sabi niya sa akin, Kuya Sam, ang asawa ko kamukha ni Judas. Sabi ko, grabe ka. So mga kapatid, yun po ang kailangan nating gawing hakbang. Now, dito po tayo sa ating 3 puntos. Madali lang po ito mga kapatid. Ayan. The 3 important things. Napaka-basic lang po nito mga kapatid. Yung dapat nating gawin to grow spiritually. Number 1, mga kapatid, remain in the Word of God. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Kapag sinabing manatili sa salita ng Diyos, hindi yung sa narinig nyo lamang, no? Kundi kailangan natin itong basahin. Kaya kapag meron kayong tanong, hindi kayo nakontento sa sagot ng isang pastor, balikan nyo yung verse na yun, puntahan nyo yung tanong nyo, mahahanap naman ang kasagutan sa Bible. No? Pag-aralan natin, paniwalaan siyempre ang salita ng Lord at isabuhay. Amen? Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ito yung paalala ni Peter sa mga kapwa niya Kristiyano. Praise God. Ayan. Ay, nawala. Nandiyan pa po ba yung aking sharing, Ma'am C? Nandito pa po. Nandiyan pa po. Ayan. Ayan po. Praise the Lord. Dali lang. Nawala siya. Ayan. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 2, Ma'am C, pakibasa niyo po. Okay. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Amen. Huwag tayong manatili sa gatas lamang na iniinom. Kailangan pagka tumatanda na tayo, tumigyan naman tayo ng steaks, no? Amen. Kaya mga katulad ng lamb steak. Ibig sabihin, kailangan kumain din tayo ng mas matigas pa na pagkain. Ibig sabihin yung solid. Hindi lang tayo nananatili sa gatas lang, nananatili ka lang bata sa faith. Kailangan natin talagang lumago tungo sa kaligtasan, sabi ni Peter. Like newborn babies,
crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Amen? Ang hirap kapag 30 years ka ng Christian. Ano nyo yun? Na-try nyo yun? Ako may kapatiran po ako, hindi ko naman siya minamaliit. Sabi ko, Brad, nauna ka pa nga sa akin, pero hindi kita nakitang nag-grow. Hindi sa minamaliit kita, gusto ko lang i-encourage ka na dapat ikaw na yung katuwang ko eh. Kasi ang hirap, wala akong katuwang. Wala akong katuwang na magbahagi ng salita ng Lord sa katatayan. Buti pa sa kabataan, ng mga kabataan ng lakit, babae. Marami sila naghahalinginan. Kaya kapag hindi ako nakadalo sa isang fellowship namin, walang nagpapatuloy. Kaya sabi ko, Lord, patuloy mo po akong bigyan ng kalakasan para patuloy kong maili dito pong mga katatayan dito sa JL Tuyo. And I give glory to the Lord. Meron naman talagang mga elder ko po doon, talagang naghahangad po sila kahit may edad na raw po sila. Kuya Sam, ako po yung nagpapasalamat sapagkat kung kailan doon ako naging tumanda na ako, ngayon ko lang na-realize dapat matuto akong gumawa ng devotion. Biruin nyo, 73 anyos na po siya ngayon. Ngayon pa lang siya nagsipag. Sabi ko, hindi pa naman huli ang lahat, Kuya Tatay, no? Sige po, tuloy nyo po yan. Amen. Kasi noong araw, sabi niya, okay lang ika sa akin, Kuya Sam, yung dadalo ako, uuwi na ako, yan, tapos na ako. Hindi ko ganoon yung tunay na Kristiyano. Kailangan may paglago, mga kapatid. Amen. The 3 important things to grow spiritually. Number 2, mga kapatid, is be constant in prayer. Napakahalaga po niyan, yung prayer natin. Amen. Lagi ko pong pinapaalala sa atin, sa umaga pa lang, imbis na cellphone ang hawakan natin, kausapin muna natin si Lord. Mag-pray po tayo sa Kanya. Umaga, tanghali, pagka tayo po ay kakain, then sa gabi, di po ba? Pray continually, sabi nga, Thessalonians 5:17. Pangalawang Bible verse na pinakamaigsi, Ma'am si Papsi, is 1 Thessalonians 5:17. Pray continually. Ano po yung pinakamaigsing Bible verse sa larangan o sa buong Bible? Yung sinasabi po doon na Jesus wept. That is the smallest verse po sa Bible, yung Jesus wept, no? Ito po yung pangalawa, 1 Thessalonians 5:17. Pray continually, mga kapatid. Alam niyo po, Ma'am si Papsi, nung ako po yung nag-Brunei 1995 to 1997, ayan. Karamihan po ng kasama ko doon mga empleyado, puro mga Muslim. Ay ako po, Sagrado di Katoliko, di Kandado po ako noon eh. Nakikita ko po sila, maaga silang nagigising, alas 5, alas 4. Ang tawag sa kanila doon, yung sala. No? Sa Muslim kasi sala eh. Lumulod sila, meron silang carpet, maliit. Doon ang ginagawa nila, alas 5 pa lang, alas 6, nagsasala na sila. Ibig sabihin, sumasamba na sila sa Diyos. And then, pagdating po namin sa work, makabandang bago mag-12, ayan, magsasala na naman sila. Sasamba na naman sila. Siguro hanggang 5 minutes to 10 minutes, nagbe-break po sila. Kaya minsan, pag nagkakasabay-sabay sila, ako na lang ang waiter, pambihira. Ako na nagsiserve, ako na nagtitake ng order, ako lahat. Kasi lahat sila nagsasala eh. Pagdating pa ng gabi, ganun pa rin. Nakita ko kung gaano sila ka-dedicated sa kanilang pagsamba sa Diyos. Siyempre, alam naman natin na mga kapatid, yung kanilang ginagawa no, ng mga Muslim at ginagalang naman po natin yan. No? Kaya noon, kaunti na po akong ma-convert ng Muslim. Butin lang, hindi po nagkataon yun at kundi, nako, salamat sa Lord. No? Kaya nasa ulo ko na yung kanilang kinakanta pagka umaga pa lang may malaking speaker sa mosque nila. Tapos marinig ko doon, Ma'am si Papsi, yung talagang kanilang yung inaawit na Asyhadu alla, nasa loob ko na yun, nasa na-memorize ko na eh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, mga ganun eh. Kaya kung na po akong ma-convert kasi nga na-inspire ako doon sa mga kasamahan ko na mga Muslim, mga taga-Indonesian, may Malaysian, may Bruneian, at ang dami kong naging kaibigan na Muslim. Meron po akong isang kaibigan na Muslim doon. Hindi siya sumali sa fasting. Eh, gugutumin ko sarili ko, Sami. Ay, hindi, kakain ako. Matigas ang ulo noon, no? So, yung mga kapatid, lagi tayong manalangin. Oo, pray continually. Aalis ka, may pupuntahan ka, pray. May gagawin ka, pray. No? Mga kapatiran natin, pag-pray natin. Mahal natin sa buhay. Amen. Praise the Lord, mga kapatid.
Be constant in prayer. Ang panalangin po yung nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Ano ba yung prayer? Praying is talking to God, di ba? Kinakausap natin siya. Pag lagi natin kausap si Lord, mas lalong nadidevelop yung relationship natin kay Lord. Amen? Habang nakikipag-usap tayo sa Kanya, mas nakikilala natin yung kalooban ng Diyos at natututo tayong magtiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan in 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Number 3 na po tayo mga kapatid. Last na po ito. Hallelujah. The 3 important things to do grow spiritually. Nakita nyo po, basic na basic lang po yung ating points na gagawin. Live out what you have learned and follow Jesus. Isa buhay ang natutunan at sumunod kay Jesus. Ang tunay na spiritual growth ay nakikita sa pagbabago ng buhay, sa pagsunod natin sa Diyos, sa paglilingkod, pagpapatawad, pagmamahal at paggawa ng naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. In John 14:15, Ma'am C, sabi po ni Jesus dito, kayo na po magbasa. Okay, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Amen. Malinaw na malinaw po mga kapatid. Sabi mismo ni Hesukristo, kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commands. Biruin mo, mananampalataya ka ng Diyos. Pagkatapos, nagmumura ka pa. Di ba? Hindi maganda yun. Sasabihin mo, sinusunod ko si Lord eh. Kaya lang, umaga pa lang, uminit ang ulo mo. Ano ka na, nakamura ka na. Di ba? Amen? Kailangan nandoon yung pag sinabi nating iniibig si Lord, no, tuparin natin. Katulad yung mga nagsasabi na, pinatawad ko na siya eh. Pero ayoko muna siyang makita. No? Di totoong pagpapatawad yon. Amen? Marami pong ganyan na kailangan po nating ibigay yung total na obedience kay Lord. Tandaan niyo po mga kapatid, partial obedience is also disobedience kay Lord. Amen. If you love me, keep my commands. Tandaan po natin yung tatlong mahalagang dapat nating gawin. Yung pagbabasa ng Bible. Amen. Tatlong puntos natin. Hallelujah. Remain in the Word of God. And then, ano po yung kasunod? Be constant in prayer. At pangatlo, live out what you have learned and follow Jesus. Una, yung word ni Lord, and then prayer, and then obedience. Kapag palagi tayong nasa salita ng Lord, palagi tayong nagpe-pray, at palagi tayong sumusunod, tandaan nyo mga kapatid, unti-unti tayong lumalago kay Kristo. At doon, unti-unti magiging Christ-likeness niya na tayo. Amen! Hallelujah! So, remember mga kapatid, remember me kapag nag-iisa. Ayan o, remember, hindi hiniling ng Diyos na maging perpekto ka agad sa isang gabi. Ang hinihiling niya ay patuloy mo siyang sundin. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung sumunod tayo sa Kanya. Yung nandoon ng puso talaga. Ang isang hakbang ng pagsunod ngayon ay maaring humantong sa isang buhay na binago bukas. Maaring maraming beses na tayong nadapa. Amen, totoo yan. Marami naman talagang beses. Ako, marami po akong beses na nadapa. Nag-stumble din ako. Maaring pakiramdam natin ay parang binigo tayo ng Diyos. No? Nung ako po'y na-stroke, akala ko ito na yung yung huling buhay ko na hindi na ako magtatagal. Wala na akong silbi. Umiiyak po ako noon ting umaga. Wala na akong kakayanang magtrabaho. Hindi na ako makakapag-entrega kay Iska. But I thank God, no? Sa loob ng 10 years na ganito ako, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Alam nyo, actually, Ma'am C, nung nagtatrabaho din nung si Iska, madalang ako mag-entrega kay Iska kasi kumikita naman siya eh. Pareho kaming kumikita ni Iska. Pero sa biyaya po ng Diyos, nung nawalan ako ng trabaho, no, mas marami po akong naibibigay ngayon sa biyaya ng Lord kay Iska. Marami akong nasesend sa GCash galing dito sa blessing sa iRadio. Amen? So napakalaking biyaya po mga kapatid sa atin. Yung tayo po ay nabibigyan ng blessing na hindi naman natin sukat akalain. Kaya sabi ko, salamat Lord, kahit wala akong permanenteng trabaho at wala naman talaga akong pinagkukunan, nakakapag-entrega ako sa asawa ko. Ayan. Ang sikreto ko kasi, pagka mayroong sinend sa akin, hindi ko po binibigay lahat kay Iska. Unti-unti po yan. Kaya yan, alam na ni Iska na mayroon pa laman ng GCash ko. O bukas ko ibibigay sa iyo, Iska. Amen? Salamat sa Lord. Nanonood na siya eh.
Sabi ko, pag wala kang ginagawa, nood ka lang. Kasi ang una naman doon yung ano eh, yung spiritual food. To follow na lang yan yung blessing. Automatic yun sa mga mananampalataya, no? Kahit sabihin mong wala, sabihin mo wala, wala, meron yan. Mga kapatid, ang isang hakbang ng pagsunod ngayon ay maaring humantong sa isang buhay na binago bukas. Maaring maraming beses nga tayong nadapa, maaring pakiramdam nga natin ay parang nabigo tayo sa Diyos. Maaring iniisip mong napakalayo mo na dapat na marating pero nandito ka pa rin. But, amen, don't give up. Don't give up on us, baby. Never surrender. You can never surrender. Di ba? The God who called you is still working in you. Kapatid, huwag kang sumuko, huwag kang susuko, at huwag matalo ng panghihina at mga tukso. Amen po ba? In next slide po natin, sabi po rito, ang Diyos na tumawag sa iyo ay patuloy pa rin gumagawa sa iyong buhay. Amen? So, mga kapatid, your story is not finished. Hindi pa tayo tapos dito sa mundo. Mamsi, papsi, mga kapatid ko dito sa iRadio, buhay pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo kwento. Pag wala na tayo sa mundo, magiging kwento na lamang tayo. Kaya habang nandito pa tayo, hindi pa tapos ang kwento natin, gandahan natin yung istorya ng buhay natin. Kaya kapag nawala na tayo dito, mga kapatid, yung mga maiiwan natin, mga anak natin, mahal natin sa buhay, maganda yung kwento nila sa atin. Di ba? Ay, si Papa, may nagawa yan sa mga kapwa niya, ganito, etc. Kasi kapag kapatay ka na, ala na, kwento ka na lang. Pero mas maganda yung iniwan mong kwento. Amen? Your growth is not finished. Hindi pa tapos yung iyong pag-unlad, hindi pa tapos yung iyong paglago. Gagamitin ka pa ng Panginoon. God is not finished with you yet. Amen? So, magpatuloy tayo mga kapatid. Kahit maraming struggles, kahit maraming problema, magpatuloy tayo. Kaya mahalaga po, Ma'am Papsi, yung may discipleship eh. Amen? Without discipleship, there's no fellowship. Kailangan natututo tayo, mas lumalago tayo para tayo naman ang magamit ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ang discipleship ay higit pa sa paniniwala kay Jesus. Ito ay ang pagiging katulad ni Jesus. Ito ay isang araw-araw na paglalakbay ng pagsuko ng sarili kay Jesus Christ. Ito yung ating pagsunod, ito yung ating pagkatuto, paglilingkod at pagbabago ng buhay. Dahil ang discipleship ay nagsisimula lamang sa isang desisyon, seryosong desisyon, mga kapatid. Kaya ako po, salamat sa Lord. Pinakamagandang naging desisyon ko ay nung kilalanin ko at tanggapin ko si Jesucristo na aking Diyos at tagapagligtas at magpatuloy sa Kanya hanggang sa maglingkod ako sa Kanya. Ito ay nagiging isang panghabang buhay na paglalakbay upang higit na maging katulad tayo ni Kristo. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging perfect ang first step mo. Ang mahalaga, alam nyo, willing tayong magsimula at patuloy na sumunod. Hindi mo na ako mag-share ng Word of God eh. Tinatamad pa ako mag-aral. No? Sasamba lang muna ako, church lang ako. Di ba? Wala, mananatili ka lang bonsai. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, salamat sa Lord. Ma'am C, pwede nyo bang sabihin? Alam nyo na? Nasa conclusion na si Kaambo. Ayun! Si Kabo. Yung praise the Lord. Hallelujah. Si Kabo. Nasa conclusion na. Mga kapatid, yan. Ma'am C, kayo na rin po magbasa ng ating conclusion. Okay. Huwag ka nang maghintay na hanggang sa maramdaman mong lubos ka ng handa at tuon ka palang susunod. Sumunod na at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Iyon, di ba? Huwag mo sasabihin, ngayon pala ako nagsisimula eh. Hindi pa ako marunong. Hindi. Nagsisimula ka na, iyan na yung first step mo, magkakaroon ka na ng gamit o magiging kagamit-gamit ka na. Hindi yung paglubusan ka ng sumusunod, doon ka palang may gagawin sa Lord, no? Simple lang mga kapatid, no? Simple lang. Hindi natin alam lahat. Pero okay lang yun. Si Macho nga, hindi niya nga rin alaman lahat eh, no? Simple lang niyang narinig yung sinabi ni Jesus, no? Sumunod ka sa akin, Mateo. Ang ginawa niya, unang hakbang. Ano yung unang hakbang? Sumunod siya.
Kaya yung sinabi, binasa ni Ma'am Shea, huwag na tayong maghintay na hanggang maramdaman mo lang, lubos ka ng handa, doon ka palang susunod. Sumunod na. Huwag nang magpatumpik-tumpik ka, tumpik pa. Huwag nang papetiks-petiks, no? Huwag nang pabanjing-banjing. Ang mahalaga yung ating pagiging available. Ito yung hinahanap sa atin ng Lord. Ito yung kahandaang magpagamit ka sa Diyos. Iyan yung higit na importante kay Lord, yung availability natin kaysa sa ating ability. Oo, mahalaga din yung ability, abilidad. Pero unang tinitingnan sa atin ng Diyos ay ang iyong availability. O kapatid, may gawain. Thursday, ala ka namang ginagawa, pring-pring ka. Why don't you join us? Di ba? English yun. Di ba? Regionatics. Every Thursday, 6 p.m. na kami. No? Kaya marami nang pwedeng mag-join. Amen? iRadio. Every Tuesday hanggang Saturday. Anong oras sa atin? Alas 10. Free naman tayo. Di ba? Bakit hindi natin gawin yung mga ganitong klaseng pagpapalakas ng ating spiritual growth? Ang mahalaga mga kapatid, yung pagiging available natin. Amen? Unang tinitingnan sa atin ng Diyos yan. Availability bago ang ability. Availability is pagiging handa natin, pagkakaroon ng panahon. Ibig sabihin, handa kang gamitin ng Diyos at available lang yung oras. Maaaring may mga pagkakataon, may mga lakad ka, may mga emergency kang pupuntahan, okay lang yon. Ang tinitingnan ng Lord sa puso natin, yung willingness natin. Di ba? Yung Lord, gusto kong lumago. Pero Lord, parang hindi ko magawa. Di ba? Gusto kong lumago, pero di mo magawa. Parang yung kanta nga na, chuchug-chug-chak, chuchug-chug-chak, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Traffic na, buhol-buhol, oras mo'y nagagahol. Bumper to bumper, lahat nagahabol. Di ba? Kamo, di ba? Kamutin mo. Ang likod ko, ang Makate. Joke lang. Amen. So mga kapatid, si Isaiah, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sino yung ipapadala ko? Sino isusugo ko? Ano sabi ni Isaiah? Hindi ko na nilagay dyan. Alam po natin ito. Lord, sabi ni Isaiah, here am I, Lord. Send me. Lord, nandito lang ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Kaya yun lagi kong prayer, Kuya Ramon, Ma'am C, mga kapatid, pag nandito lang ako lagi, nasa sala set ko lang. Nandito lang ako mag-isa. Sabi ko, Lord, kahit nandito lang ako, Lord, gamitin mo po ako. Lord, here am I. Send me, Lord, for your glory. Amen? Pwede ba nating bigyan ng clap offering ang ating Panginoong Diyos na buhay? Hallelujah! So mga kapatid, yung ability, iyan yung kakayanan natin, iyan yung talento natin na binigay naman ng Diyos. No? Galing din kay Lord yan eh. Ibig sabihin kung ano ang kaya mong gawin, yung skills, ano ba yung skills mo, ano yung talent mo, ano yung kaalaman mo, o ano yung kakayanan mo. Meron akong ka-fellowship kanina, si Ate Ami Bito, si Tatay Gregory Soriano na 79 years old, at yung isang sabi ko ang inaanak ko sa kasal, nag-meet lang kami sa social media, sa Messenger, nakasama ko siya sa fellowship. Hanggang ngayon, siya po ngayon ay nagpapatuloy. Sabi niya, Brother Sam, yung talent ko po na ito, Kuya Sam, yung tumutugtog daw po siya ng instrumento, maaring umaawit siya. Ang prayer niya, makasama daw po siya sa worship team sa kanilang church. Sabi ko, praise the Lord. Yun ang hangarin mo, brother, na maggamit ka ng Panginoon for His glory. Amen? Ang sabi ko nga dito sa aking next slide, hallelujah. Ayan. Praise the Lord. Ang true Christian power of every one of us comes not from one's own ability, but from God. Amen? Ang tunay na kapangyarihan ng bawat Kristiyano ay hindi nagmumula sa sarili nating kakayanan, kundi sa Diyos, mga kapatid. And next slide natin. Ayan. Ability, mga kapatid, ito yung kaya nating gawin dahil kay Kristo. Kasi galing din naman kay Lord yan, yung mga abilidad natin, yung gifts natin, talent, skills. Yung availability, ito yung hinihintay ng Diyos sa atin. Handa akong gawin ito para kay Kristo. Kaya wala tayong dapat excuse. Busy ako, maglilinis ako ng bahay. Okay lang yun. Di pagkatapos mo maglinis ng bahay, sama ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, at sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi laging pinakamahalaga kung gaano ka kagaling. Hindi pinag-uusapan yung mahusay ka, magaling ka. Mahalaga po sa atin na handa kang
gamitin ng Diyos. Ano ang sabi sa Philippians 4:13? Napakadali pong i-quote numbers na yan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ugaliin niyo po mga kapatid, ano man ang gawin ninyo, may pupuntahan kayo, may mga paghayo kayo, may Bible study kayo, o di kaya may pupuntahan ka, may lakad ka. Ako po, pagpupunta ako sa CR namin, kay Ino, tsaka kay Doro, tatayo ako dito. I can do all things through Christ who gives me strength. Hahayo po ako, Lord, I can do all things through you who gives me strength. Amen? Amen. So, mga kapatid, gawin natin ang mga unang hakbang na ito. Number 1, follow Jesus willingly. Number 2, learn from Jesus seriously. Amen? Mga kapatid, sumunod tayo ng buong puso kay Lord. Then, matuto tayong mamuhay ayon kay Jesus. And then, obey Jesus completely. Sundin natin siya ng buong buo. Huwag kalahati. Huwag bukas. Huwag sa isang buwan, kundi ngayon, buo. Number 4, serve Jesus wholeheartedly. Maglingkod tayo ng buong puso. And then, we become like Jesus. Maging katulad tayo ni Jesus. Amen. At balang araw mga kapatid, naway maging patotoo ang ating buhay na nagsasabing, alam niyo po, Ma'am C, Papsi, nag-appear po ito sa Facebook ko. Ang tagal na po pala nito. Ayan. 2011 pa po. Ayan, nung sumasama na po ako sa mga ministry. Kasi Lord, sabi ko sa Lord, gusto kong magpagamit sa iyo. Gusto ko pong maging lingkod mo, Panginoon, at matuto akong mag-share ng salita mo. Ayan po mga kapatid, alam niyo po, marami po kami dyan. Marami na rin pong kinuha ni Lord sa mga kasamahan ko dyan. Tatay pastor po namin, ito po, namatay po 2 years ago. Ito po si Kuya Joey, batang-bata po, 46 years old lang po, kinuha na rin po ni Lord to. 46 years old yun, siya po kinuha ni Lord 3 years ago. At meron pa po dyan na 2, yung isang foreigner na kasama namin, kinuha na rin po ni Lord. So ibig sabihin, kahit may kinukuha si Lord, may nadadagdag. Amen? May nadadagdag na maglingkod sa Diyos. At tayo po yun, mga kapatid. Tayo pong buhay pa at nananatili pa rito sa mundo. Mga kapatid, salamat sa Lord. Alam nyo, sabi ko nga dyan, nagsimula ako sa simpleng pagsunod kay Jesus. Wala lang, sabi sa akin ni Tatay Pastor, anak, sumama ka. Magsimula ka dito sa ministry, men's fellowship. Tapos yun, binago na ni Lord lahat. Nabago yung pananaw ko, nabago buhay ko. Mga kapatid, dito po ako magtatapos sa isang tanong. Hallelujah. Kapatid, magpursigi kang lumago spiritually. Huwag mong sabihin na gusto mong lumago pero di mo magawa. Huwag ho nating ikatwiran yan kay Lord. Ang gusto ng Diyos, yung kusa kang sumusunod, kusa mo siyang susundin kahit anong mangyari. Yun ang gusto ng Lord. Amen? At dito po ako magtatapos sa aming to God, sa ating to God be the glory. Ayan po yung mga katatayan dito sa amin. Kuya Ramon, Ma'am C, nakita nyo mga disente, no? Ayan, no? Parang meron silang mga hearing sa korte ni Attorney Mamita. Tingnan si ano to, si Kaambo. Ayan po yung mga kapatid ko. Sa gitna. Nasa gitna po ako po yan, si Kaambo. Ito po, mga may edad na po yan. Ito, 73 years old. Ito nga po, si Kenny Roger po yan. Ayan o. Ayan po yung nanirahan dati sa Chicago. Kasama na po namin. Pero yun, ang tagal-tagal niyang maging born. Kumbaga, puro pleasure daw ang buhay niya. Pero ngayon, nagsiserve na kay Lord. Ayan po, 75 years old na po siya. Na-stroke din siya. Ito po, kapatiran ko din. Ito yung laging abala na yan. Gumagawa po ito ng pustiso. Kaya sabi nga sa amin, dito na kayo magpagawa sa akin, mura na, nauutang pa. Kahit daw puro gilagid ng kalabaw, pwede niyang gawin. Ito po yung mga naakay ko. Ayan, oh. Ito po yung magpapakamatay na. Hindi nakikita pero praise yung God. cursor mo, Pastor. Yung ano po? Yung mouse mo, hindi nakikita. Ay, hindi po ba nakikita? Ay, bakit ganun? Pero ayan po, yung ikalawa po dito, Ma'am C, yung from the right side, sa aking right side, yung ikalawa pong tatay dito, ayan, is ayan po yung magpapakamatay na. Pero salamat sa Lord. Ayan po, nagsiserve na po siya kay Lord. And din po yung
Yung kulay puti po yung buhok, ayan, si Kenny Roger, si Tatay Pabling. Ayan, Kenny yan po Rogers. yung Kenny Roger po yan. Yan po yung talagang na-bypass na po yan sa heart sa Amerika. Pero ngayon, ang lakas pa rin. Sabi ko, ang lakas-lakas ang loob niya. Nagdadrive pa po yan. And then, na-stroke po yan, katulad ko. Ayan, number 3. And then, number 4 dito sa right side nga, bali left side ni Kaambo, yan po yung gumagawa ng pustiso. Ayan, yan yung laging abala. And then sa kanang bahagi ni Kaambo, ito naman si Tatay Jerry. Ito po yung talagang ang laki din ang binago ng buhay niya nung makilala niya si Jesus. No? Nagsiserve na rin po siya. And then ito naman po yung nasal win ko sa isang baryo dito na talagang puro pleasure din. So lahat yan, ito naman po si Tatay Roland, 74 years old. Yan, nagagamit po lahat sila sa Panginoon. So yan po yung sinasabi ko, na hindi po tayo pwedeng manatili as a baby Christian lamang. Dapat nag-grow tayo. Amen? Amen. Mamsi, Papsi, maraming pong salamat sa Lord at yan lang po may babahagi ko ngayong araw na ito. Tawa po, mayroon po tayong napulot na aral dito po sa aking binahagi na gusto kong lumago pero di ko magawa. Chuk-chuk-chuk-chak. And to God be all the glory. Salamat po sa Lord. Mapagpalang umaga po. Amen. 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 Wow. Amen. Praise the Lord. Gusto kong bumait. Ano ba yun? Pero gusto kong bumait pero di mo magawa. Ayan. Mahirap talagang magpakabait. Yeah. Kasi Totoo po yun. kung gagawin mo ng biglaan, kailangan talaga pa Unti-unti unti-unti. nga. Yes, Unti-unti. opo, process. Wala namang naging banal agad eh. Yes, opo. Unti-unti yan. Kasi nasa mundo tayo ng makasalanan. Alam naman ng Panginoon na itong ginagalawan natin sinful word ito. So, yung mga nakikita natin, hindi mo nga ang gusto mo nga bumait ka. Yeah. Pero pagbukas mo ng bintana mo ng bahay mo, nakita mo yung kapitbahay mo na Nangiinis na. chinichismis ka na. Chichismis ka pa. Di ba? Manggigigil ka na kagad, di ba? Kaya nga po. Oo. Ano sabi ng Biblia? Bawal daw magalit. Yeah. Ano yung gagawin mo? Pwede naman magalit, wag lang daw magsasalita ng mga, kumbaga, below the belt. Yung mag-iisip ka, di ba? Minsan, isip mo. Ayun, kasalanan na rin yun. Di ba? Lahat, every corner Yeah. ng gagawin natin, talagang tatamaan tayo, talagang magkakamali eh. Opo. Sabi ko, ano kaya? Pati ata pag buntong hininga mo o hihinga ka, may mali ata doon. So, it seems to be impossible. Yeah. Pero with the Lord, everything is possible. With the help of the Lord. Yes, amen. Okay, may katanungan dito si Bernard. Amen. Ano po yan? Ano po ang tanong niya? Sabi niya, dalawa to eh. Opo. Isa lang muna. Paano po ba balansehin ang katotohanan at pag-ibig? Katulad ng paano mo sasabihin ng isang masakit ngunit mahalagang katotohanan sa iyong kapamilya, kaibigan o kasamahan nang hindi sila napipilitang lumayo o masaktan. Amen. Yan ang first question. Napakahiwaga ng katanungan mo, brother. Saan malalim? Paano mo sasabihin daw? Paano ba balansehin ang katotohanan at pag-ibig? Wow. Pag nasa pag-ibig ka ng Lord, kasama na roon yung katotohanan. Kasi nga ang Lord is the way, the truth, and the life, di ba? And then, namumutawi sa puso mo yung pag-ibig. Paano mo babalansehin? Walang dapat balansehin doon. Basta naniniwala ka sa Diyos, pinapahayag mo yung katotohanan niya, pinapamuhay mo yung salita niya, at nandoon yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, hindi mo kailangan silang masaktan. Ano ba yung sasabihin mo para makasakit? Huwag kang magsalita ng hindi maganda sa kanila. Ipahayag mo lang yung nararamdaman mo. Halimbawa, meron kang nararamdaman sa kalooban mo, meron kang ikangang kinikimkim na mga galit o sama ng loob, para maipahayag mo yung tunay na pagmamahal, sabihin mo sa kanila ng maayos. Hindi yung, eto, ganito kayo, ganyan kayo, baka may sama ng loob ka, binubulalas mo, nagagalit din sila sa iyo, pero ang mahalaga doon, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Diyos, ano man ang mga nasa sa loob mo, kausapin mo yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga kasamaan mo sa trabaho, sabihin mo sa kanila kung ano nararamdaman mo, pag-usapan nyo kung ano makakaayos at makabubuti. Pero yung mga, kasi ang tanong mo, paano po babalansehin ang katotohanan at pag-ibig? Wala nang dapat balansehin doon.
Basta ikaw naniniwala ka sa Diyos, pinamumuhay mo yung katotohanan, yung salita niya, may pag-ibig sa iyo. Kung meron kang nasabing masakit, no? Sa susunod, iwasan mo lang makasakit ng damdamin sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila, ipahayag mo na meron kang tinatago sa puso mo para mas lumuwag yung damdamin po ba natin, di po ba? Minsan may mga ganyang Kristiyano, kinikimkim nila yung sama ng loob sa asawa, sa anak. Bakit hindi mo i-voice out? Bakit hindi nyo pag-usapan? Wala akong perpektong pamilya. Lahat po tayo nagkakaroon ng alitan, kahit sa trabaho, kahit sa kapatiran nga din eh. Kami po, sa pamilya po namin, ang tagal po namin nagkaroon ng division. Walang nangunguna sa amin. Kasi pagka mangunguna kami para mag-ayos, may mga kumukontra, etc. ganito. Until talagang nandun po yung pagpupursige kong ipag-pray kaming lahat, yung ate ko, yung mga kapatid ko, yung isa kong kapatid na Christian. Pray kami ng pray. For how many years? Bigla kaming nagkaroon nagka-united po kaming lahat, nagkita-kita kaming lahat ng magkakapatid. Hindi na kami nagsalita, Ma'am si Papsi, ng patawarin niyo ako, patawarin. Ala na. Basta yun, yung araw na yun, nagyakapan kami. Sabi lang ng ate namin, kalimutan natin lahat ang nangyari. Kalimutan natin lahat yung masakit na nakaraan sa atin. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo bilang isang pamilya. At ang nakasentro sa atin, ang Panginoon. Saya-saya po namin. Nakaluwag kaming lahat kasi akala ko mamamatay na kaming lahat, di pa kami magkakaayos. Kasi nauna na yung isa kong kapatid eh. Ang sama-sama ng loob ng kapatid ko na yun nung namatay. Kaya sabi ko, Tol, suko mo lahat sa Diyos yan. Huwag ka na magtanim ng sama ng loob sa mga kapatid natin. But I thank the Lord, karoon kami ng pagsasama-sama, nagkapatawaran kami. Lahat ng mga nasa puso namin, na-wash out na. Nagyakapan kami, opo, Ma'am Si, nag-iyakan pa nga kami. Bandang huli, nung niyayakap ako ng ate ko, umiiyak ako ganyan. Sabi ko, kagagaling niya ng Chicago eh. December po yun. Sabi ko, ate, salamat. Salamat din, boy. Wala ka bang chocolate dyan? Binatukan ako eh. Chong. Chong. Pangalawang question. Paano po? Paano mo malalaman kung love ba yun o judgment? Kasi kapag judging, ang focus mo mali ng tao at kapag loving, ang focus naman ay puso ng tao. Sinagot na niya. Amen. Yun na rin yun siguro. Yun din yun eh. Basta tayo, mag-focus tayo sa love, hindi sa judging. Kasi nga, pagka mahirap kasi, nakakilala ka sa Diyos, pagkatapos, nang judge ka, o di kaya ikaw naman ang ginajudge. Okay nga lang yun eh, sabi ng Bible eh, mapalad yung mga taong hinuhusgahan para sa akin. Pero kung ikaw ay nananatili sa Diyos, kahit anong panghusgahan gawin sa iyo, pakikitahan mo pa rin yung pag-ibig sa kanila. Kung meron kang nakikita, Brother Bernard, na mali na ginagawa ng tao, pag-pray mo sila. No, kung ayaw naman makinig sa sinasabi mo, pray mo pa rin, huwag kang titigil. Ipakita mo pa rin yung pag-ibig mo. Hindi mo dapat sila husgahan. O kung ikaw man ang nahusgahan, kapatid, okay lang yun. Ako nga, mas gusto ko yun eh. Yung mga nanguhusga sa akin, sige, husga pa more. Sabi ko sa kanila, sa akin, si Lord ang bahala. No? Amen. Focus tayo, Kuya Bernard, sa love. Yun lang, pinakamahalaga yung love. Tsaka, amen. Huwag daw tayong mag-judge. Do not judge, huwag tayong mag-judge, or you too will be judged, sabi. Yes, amen. Pagka nang husga tayo, yun din ang panghusga gagamitin sa atin ng Lord. Kaya wala tayong pwedeng ihusga sa kapwa natin. Kahit sino pa, kahit hindi mananampalataya, huwag kayong husga sa kapwa nyo kasi may kapalit po yun. Huhusgahan ka ng Diyos ayon sa panukat na ginamit mo sa kapwa mo. Tinatapakan mo yung kapwa mo, nako, masama po yun. Amen? Focus po tayo sa love, mga kapatid. Love lang po. Salamat sa mga tanong mo, Kuya Bernard, at nawa po ay nakatulong po itong aking sagot sa tulong ng Holy Spirit. Kuya Bernard, pag may pagkakataon ka, sama ka sa amin sa online Bible study ng iRadionatics. Mas matututunan mo yung mga sharing po namin doon tungkol sa love, sa judgmental, etc. etc. Sige po, mga kapatid, may tanong po yata, Ma'am Sisi, ano? Ala na po ba tanong si Kuya Tristan? Ay. Wala. May tanong siya pero di niya daw magawa. Ayos din to eh. No? May tanong ako pero di ko magawa. Kuya Tristan. Hindi niya nga daw magawa. Hindi niya daw magawa. Hindi, nagpapatawa lang to eh. Pukutungan kita ng dyaryo.
Praise the Mahirap Lord. maging perfecto eh. Talagang Wala namang Yes perfect po. na tao. yung No one is perfect. magkakamali ka eh. Kaya, Correct. no one is perfect, only God is perfect. Only Jesus Correct, yan. Papsi. Yes, pagka perfect ka na, ibig sabihin, nandun ka na sa langit. Wala ka na dito sa lupa. Kaya dito talaga, imperfect tayo kasi imperfecto yung mundo. Kahit Kristiyano tayo, kahit mga pastor nga, kahit sino pang reverend, bishop ka man, apostle nga, nagkamali eh. Si Jesus Christ lang ang hindi nagkamali. Yeah. Pero dahil sa biyaya at habag ng Lord, pag nagkakamali tayo, nandyan yung habag at lawak ng grasya ng Lord para patawarin tayo. Ang gusto ng Diyos, yung humbleness natin, yung humility, yung nagpapakumbaba tayo, nagkamali tayo, may nasabi tayong pangit sa kapwa natin, humingi ka ng kapatawaran dun sa sinasabihan mo, hindi, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. No? Kung hindi mo siya ma-reach out, edi i-PM mo. No? Kaya nga ako, nung marami akong nakagalit, Kuya Ramon, hindi pa ako gaanong ganap na Kristiyano noon eh. Unti-unti, parang pananaw ko, pambira. Alam ko marami akong nakagalit sa works nung panahon ako yung nagtatrabaho. Marami akong nakasama ng loob. Nilagay ko sa social media talaga. Sa lahat po ng mga nakasamaan ko ng loob, patawarin niyo po ako. Ayoko pong umalis dito sa mundo na hindi ako nakakapagpatawad at humingi ng tawad sa inyo. Even Kuya Ramon, Ate Karim, yung asawa ko po na nanay ni Pokyot ni PJ, kahit siya yung mali na gumawa sa amin, inabando na kami, iniwan kami, sabi ko, pinapatawad na kita, ano man ang ginawa mo sa amin. At patawarin mo rin ako kung ano man yung kasi ang sasakit ng salitang pinarating ko sa kanya sa kasamahan niya eh. Talagang sabi ko sa kanya, pag nauwi ka dito, papatayin kita, ganun. Kung anong lumabas sa bibig ko. Oo, grabe. Galit ka eh. Galit na galit ako noon eh. Papsi, talagang grabe. Iniwanan ako sa ere para akong basang sisiw. Nakaganyan yung pakpak ko sa dalawa kong anak, walang nanay. 3 years po, naging single father ako. Grabe, laba, luto, palengke, hatid sa pag-aaral. Kaya ganun po kahirap ang dinanas ko po nung panahon na yon na iniwanan po ako ng yung ex-wife ko. Pero salamat sa Lord, nalampasan ko po yun. May binigay sa akin si Lord. Nais ka. Yeah. Yun ang pinagpapasalamat ko. So doon talaga yung pag-ibig. Pag nalampasan natin yung mga ganung bagay at ikaw ay nagpatuloy, lumago ka spiritually, makita nyo mga kapatid, lahat ng mga nararanasan nating mga problema, mga samaan ng loob, unti-unti yan, hindi na tayo magkikimkim pa ng sama ng loob, kundi binibigay agad natin ng forgiveness. Hindi tayo magiging judgmental. Amen? Amen. Praise the Lord. Thank you po sa wonderful message. Ay, salamat din po, kapatid. Kuya Tristan, ayan. Hallelujah. Ayun. I love you, bro. Pastor Sam, Kaambo, Gabo. I love you too, brother. Ayan, si Brother Bernard. Ayan. Nagkasama kami sa Brunei niyan. Bata pa po yan eh. Eh kami, kasama kami, nagpa-part-time din po siya doon sa pinapasukan kong restaurant. Pagka may catering kami, tinatanggap ng employer namin 1,000 katao, pambira, ang dami namin. Opo. Bumabiyahe kami, nakatruck kami, dala-dala namin yung mga food warmer, mga pang-skirting, mga tablecloth, no? Dadata namin doon, mga lamesa, i-arrange namin yon. Inaabot kami ng isang araw para lang mag-set up. Wow. Tapos kinabukasan, yun, wedding ng mga Muslim, ng Brunayan. Tapos noon, magliligpit kami, grabe, inaabot kami ng madaling araw paghuhugas ng mga food warmer tsaka mga plato. Ayan, kaya nagkaroon kami ng bonding noon nila Bernard, ni Andrew, ayan, si Mami Irene, ayan. Kaya praise the Lord, Kuya Bernard. Magpatuloy ka lang, kapatid. Amen, magagamit ka rin ni Lord. Yun. Okay. Ayan, Amen. pasama daw sa prayer si Sipo. Jocelyn. Dahil Ate Jocelyn Spena. taas baba daw ang kanyang BP. Okay po. Ayan. Tubig. Inom Tubig ka lang. maraming tubig. Siyempre si Eka. Si Ate Eka naglilipon ngayon. Pastor Sunny. Sunny Rivera. Maridet. Pastora Maridet. Pastor Maridet. Na maging Opo. maka-recover agad. Recover. Amen. Ayun. At kung sino pa yan nasa listahan mo dyan. Yes po, Ma'am C. Ma'am C, salamat po. Okay, so praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord muli, mga kapatid. Salamat po sa oras na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Nakapagbahagi naman tayo ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid, gusto nating lumago, pwede nating gawin. Amen? Huwag na ho natin katwira na gusto mong lumago, pero di mo magawa. Mali! Amen? Sige po, tayo po yumuko at tayo po ay mag-pray. Ama namin na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa
amin pong pag-share ng salita mo ngayon tungkol po sa gusto naming lumago pero bakit maraming tao, maraming Kristiyano hindi po na magawa. Pero Lord, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami po'y nagpapatuloy. Ang dalangin po namin, O Lord, sa mga kapatiran namin na nananatiling stagnant, nananatiling immature or baby Christian, we pray in the name of Jesus, Lord, na mahikayat po namin sila na mag-grow spiritually. Gamitin mo po kami, Lord, bilang instrumento mo lamang, Panginoon, para sa mga kapatiran naming nananatiling bonsai. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakatawag mo sa amin upang sumunod kami kay Jesus. Tawarin niyo po kami sa mga panahon na naging komportable lang kami bilang mga Kristiyano, ngunit tumigil na sa paglago bilang mga disipulo. We pray, Lord, na mag-improve pa po, Panginoon, yung aming pag-aaral ng mga salita mo. Kahit sa maliit na bagay lang, Lord, magamit mo kami, makapag-share kami ng salita mo sa mga mahal namin sa buhay, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa co-workers, Lord. Holy Spirit, bigyan mo po kami, Panginoon, ng mas malalim na pagkagutom sa iyong salita at mas matinding pagnanais na makilala ka po namin ng higit, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord Jesus, turuan mo po kaming ipaubaya sa iyo ang aming mga plano, yung mga takot na nararamdaman namin, maging yung kaginhawahan at yung mga lumang pamamaraan. Hubugin mo po sa amin, O Diyos, yung pagkatao ni Jesus, yung kanyang pag-ibig, mangibabaw sa amin, yung pagpapakumbaba, Panginoon, yung habag, yung aming pagtsatsaga, Lord, sa ganitong gawain. Yung sumasama kami sa iRadio from Tuesday hanggang Saturday, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buhay po ni Ma'am C, sa buhay po ni Popsi, Panginoon. Nandoon yung kanilang consistency at sila po ay magbigay ng inspirasyon. At salamat, Lord, dahil isa po ako sa nakasama din dito sa iRadio. Napakalaki pong biyaya para sa amin ito, yung natututo kami sa mga salitang na ipapahayag ng mga pastors and leaders dito. At higit sa lahat yung mga blessing, Lord, na alam po naman namin nakasunod po yon. Hindi po kami magrereklamo, Panginoon, kundi lubos kaming magpapasalamat sa iyo dahil kinahabagan mo po kami, Panginoon. Hubugin mo pa kami, Panginoon, bilang maging kawangis namin sa Jesus. Nandoon yung aming pagpapakumbaba, yung pagsunod, Panginoon, at pusong naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Lord. Hallelujah. Tinataas po namin sa iyo, Lord, yung mga tao pong pinagpe-pray namin ngayon, katulad po ni Pastor Sunny Rivera. We pray, Lord, yung kanya pong kalakasan po ay manumbalik upang ano man po yung maging proseso sa kanyang puso ay maisagawa na po ng mga doktor sa Amerika. At ngayon pa lang po kiniklaim na po namin, dakilang Diyos, na siya po ay pinagaling muna. In the name of Jesus. Ganun din po, Lord, si Pastora Maridet, Lord, na ginawa pong surgery niya sa hospital noong isang araw. Dalangin po namin, Panginoon, yung kanya pong complete healing and recovery, Panginoon, in the name of Jesus. At gamitin mo pa, Panginoon, sa iyong si Pastora Maridet, si Pastor Sunny Rivera. At Lord, kasama sa prayers namin, Panginoon, yung pong amin pong pinapanalangin sa inyo si Nanay Maluturmon, na siya po ngayon ay i-admit na sa ospital. Ano man pong proseso pa at surgery ang gagawin sa kanya, we claim it by faith in the name of Jesus Christ, the Lord who heals us. You are the Lord who heals us. You are the God that healeth thee. At hindi po maigsi ang iyong kamay, Panginoon. Abutin mo po kaming lahat ng iyong naghihimalang kamay, Panginoon. In the name of Jesus, we pray na magiging maganda po yung result, Panginoon, sa kagalingan ni Nanay Maluturmon. Kasama rin, Lord, sa pinagpe-pray po namin ng mga kaibigan at kakilala ni Pastora Ellen, si Nanay Monet Garcia na meron ding breast cancer, maging si Ate Cheryl Velasco na may bone cancer, Lord. Hallelujah, Lord. Dinadalangin po namin sila. And Lord, si Ate Eka Velasco na ngayon pong araw na ito, siya po ay nagle-labor. We pray, Lord, na makaraos po siya ng mapayapa. Maisilang niya po ng maluwalhati yung kanyang baby. Panginoon, we pray na maging malusog yung kanyang anak, maging si Ate Eka. Lord, ikaw po ang mag-provide ng kanila pong mga pangailangan, lalo na sa pagbabayad sa hospital at yung mga kailangan niya pong gamot para sa kanya at sa kanya pong baby.
In Jesus' mighty name. Hallelujah. At kasama rin, Lord, sa aming pong prayer si Ate Jocelyn Espina na pataas, pababa ng yung kanyang blood pressure. We pray na maging normal na po yung kanyang blood pressure. Pagpalain mo si Ate Jocelyn, ang kanyang nanay at ang kanyang pamilya. Ganon din kasama sa prayers namin, Lord, ang kagalingan din po ni Pastora Charis Asban, yung kanyang complete healing sa kanyang tumor, at si Nanay Alicia Tingson na comatose pa rin sa hospital hanggang ngayon. Lord, lahat ng ito dinudulog po namin sa iyo. At alam po namin wala pong imposible sa iyo, Lord Jesus. Ganon din po, Panginoon, si Papsi, si Mamsi, ang kalakasang pisikal, Panginoon, ang lagi po naming dalangin sa kanila. Lagi mo silang iingatan, ano naman po yung kanilang pinupuntahan, sa po ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din si Nanay Karing Pascua, yung nanay po ni Kuya Ramon. Lagi din po namin kasama sa prayers, Lord. Hallelujah, na maging malakas na yung kanyang tuhod, yung kanyang katawan, Panginoon. Bigyan mo pa, Lord, ng mahaba pang buhay si Nanay Karing Pascua. At sino man po sa mga kapatiran ko, ang mga merong dinadaanan, pinagdadaan ng problema, ito man po ay physical na karamdaman or even sa financial problem, spiritual and emotional problem, Lord. In Jesus' name, Lord, ikaw lang ang aming solusyon. Jesus Christ is the answer. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming solusyon, ang kasagutan sa lahat ng aming mga problema at suliranin. Maraming pong salamat, Lord. I-bless mo po ang buong iRadio LA family in Jesus' name. I-bless mo, Lord, ang Pascua family. At ang iyong abang lingkod ay patuloy mo pong gamitin only for your glory. Lord Jesus, hallelujah, ikaw lang ang Panginoon naming Diyos na aming pinaglilingkuran. Unite us, Lord. Papagkaisahin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob para patuloy naming maibahagi ang iyong mga salita sa maraming tao. Kung kami man po ay nadadapa, Panginoon, help us rise again. Kapag kami po ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na patuloy kang gumagawa sa amin. Panginoon, at muli, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Ang lahat po ng naririto ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Ako. Hallelujah. Kuya Ramon. Yeah. Ito ka rin. Praise the Lord. Nakaraos na naman tayo. Bukas si... Pastor Andrew. Oo. Nagpalit lang po kami kasi may appointment siya. Kaya bukas po yung aming iRadionatics ka. Baka kasi isipin nila ngayon share si Kambo, baka mamaya meron sa bukas po ang ating iRadionatics online. Pero yan di po. pa nagsasabit ng kanyang ng kanyang ng topic. Bala na Ng topic, wala pa. Bala na si Rachel dun. Oo. Si Caricel yan, naapo rin ni Caricel yan. Okay, hello tayo kay Alright. Eddie De Paz Opeña, Mami Flosser, Oy. and Nanay Flosser. Charmaine Rabago. Ayun, babaeng na bago. Alright. Time to go, guys. Maraming salamat. At gusto nating bumait. Pero lumago. gusto nating lumago. Pero di nating magawa. Magagawa natin yan sa tulong ng ating Panginoon. It will not happen overnight. Ano yan unti-unti. Yan, unti-unti lang. Hanggang sa magiging makasanayan na natin na maging mabait. Mahirap maging mabait. Pero talagang dahan-dahanin lang natin. Dahan-dahan lang. Kung gusto nilang mabilisan, di good. Nasa ganda. Walang mali, sana. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po. Ako si Papsi Ramon Pascua. Karim Mamshi Pascua. Kaambo in the house. Break it down. iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.